Inakala ng lahat na siya ay isang talunan na hindi maaaring gumamit ng mahika, ngunit siya pala ang wizard na may walang katapusang mahika. Si Sable ay isang taunang lalaki na walang alaala sa kanyang nakaraan, ngunit nagbago ang kanyang buhay ng isang misteryosong babae ang lumapit sa kanya isang araw. Tiningnan niya ang kanyang makintab at mahiwagang mga mata, iyon ay patunay ng pagkakaroon niya ng mahika, at sinabi sa kanya na dadalhin siya nito sa isang lugar kung saan siya nabibilang. Dinala niya siya sa Royal Magic Academy, isang lugar kung saan nag-aaral ng magic ang mga estudyante para maging wizard at mangkukulam. 3 taon na ang nakalipas simula nung makapasok siya dito, at si Sable ang pinamahinang mag-aaral sa kasaysayan ng akademya na hindi marunong gumawa ng kahit isang spell ng disente. Nakatanggap siya ng tawag mula sa punong guro, at nang makarating siya sa opisina nito, nakita niya ang isang blonde na babaeng witch doon. Nagtantrum ang babae dahil hindi siya pinapasok sa opisina, ngunit nang mapansin niya si Sable, ginawa niyang palakol ang kanyang mga staff at itinutok ito sa kanyang leeg. Sinabihan niya itong sumigaw dahil tiyak na pupunta doon ang punong guro upang iligtas siya. Biglang dumating doon ang lingkod ng punong guro, na isang beastman na nagngangalang Hold'em, at hinarap ang babae. Dinasormahan ni Hold'em ang babae at pinalipad ang kanyang staff na babalik sa orihinal nitong hugis kapag tumama ito sa lupa. Nagpasya si Sable na kunin ito para sa kanya, ngunit parehong nataranta ang babae at ang lobo nang makita iyon. Itinulak siya ni Hold'em palayo at pagkatapos ay sinipa ang staff patungo sa babae, na umiiyak nang makita ang kanyang pinagkakatiwalaang partner na minamaltrato ng ganito. Biglang bumukas ang pinto sa likod nila, at lumabas si Headmaster Albos para tingnan ang dahilan ng kaguluhan. Laking gulat niya nang makita ang babae na mangkukulam, na kinilala niyang si Christina, at nagtanong kung paano siya napunta rito. Pinapasok ni Albos ang lahat, at sinabi kay Sable na pinapunta siya sa malayong lugar para sa espesyal na pagsasanay dahil naniniwala siya na hindi siya mag-i-improve sa akademya. Sinimulan ni Albos ang kwento ng mahaba at madugong digmaan sa pagitan ng mga mangkukulam at simbahan, na natapos lamang 5 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ng digmaan, ang hilagang bahagi, kabilang ang kaharian na kanilang tinitirhan, ay tumanggap ng mahika at mga mangkukulam. Ang timog naman ay palaban pa rin sa kanila, at nakagawian na doon ang balita tungkol sa pangangaso ng mangkukulam. Ang dahilan kung bakit tinanggap ng hilaga ang magic ay dahil sa isang mas maliit, at mas matinding digmaan na naganap 10 taon na ang nakakaraan. Isang napakalakas na tao, na tinatawag na Evil Wizard 13, ang nagpakalat ng pagtuturo ng mahika sa Winyas Kingdom, at pinamunuan ang digmaan upang lumikha ng isang mundo kung saan ang mga mangkukulam at wizard ay hindi nauyusig. Hindi sumang-ayon si Albos sa kanyang mga pamamaraan, at pinaslang niya siya sa huli. Gayunpaman, naniniwala siya na ang kasalukuyang pagtanggap ng magic sa hilaga ay salamat kay Wizard 13, na ginawang mas karaniwan ang magic. Sa kabilang banda, mahirap ito para sa mga mangkukulam sa timog, kaya nagpasya siyang magtayo ng isang nayo ng mangkukulam doon. Gusto niyang patunayan ni Sable at ng ilan pang estudyante sa lahat na hindi sila delikado, at kayang mamuhay tulad ng ordinaryong tao. Kung mabibigo silang mapabilib ang mga lokal na awtoridad sa loob ng 3 taon, mawawalan ng alaala ng mahika at akademya ang lahat doon. Inamin ni Christina na gumawa si Albos ng magandang plano, at nagboluntaryo siyang maging mangkukulam na mamamahala sa nayon. Sinubukan ni Albos na sabihin na mayroon silang ibang guro para sa trabaho, ngunit sinabi ni Christina na hindi siya makikipagtulungan sa kanya at sa akademya sa hinaharap kung hindi siya papayagang pumunta sa nayon. Nainas na si Albos, at pagkatapos ay sinabi ni Christina na magtatrabaho lang siya para sa kanya kung papayagan niya siyang basahin ang Grimoire of Zero, ang kauna-unahang magic book na isinulat sa mundo. Sumagot si Albos na ito ay isang ipinagbabawal na aklat na naglalaman ng kapangyarihang sirain ang mundo, at walang pahintulot si Christina na basahin ito. Gayunpaman, napagdesisyonan nila ang gitnang Casendone habang pinahihintulutan ni Albos si Christina na matugunan ang Mud Black Witch, ang may akda ng Grimoire of Zero, at masayang tinanggap ni Christina ang deal. Kinabukasan, nakipagtagpo si Sable kay Christina sa palengke habang naghahanda silang umalis patungong timog. Kasama nila si Hana, isang masayahing taong mapula ang buhok na may napakalaking personalidad, at isang hayop na butiki na nagngangalang Kido, na iginiit na hindi niya kailangan ng sinumang gag-abay at mag-escort sa kanya. Sinabi niya kay Christina na mag-isa silang maglalakbay sa timog, kasama ang 2 pang estudyante.
Si Sable at ang mga babae ay nakaupo sa isang restaurant, at pinapakain ni Christina ang kanyang staff ng ilang pagkain na karne. Ipinakilala niya ito bilang Staff of Luden na kilala rin bilang Witcher, dahil sinisipsip nito ang mahiwagang kapangyarihan ng sinumang humawak dito at pinapaslang ito. Napahawak lang si Christina dito dahil pumirma siya ng kasunduan sa staff. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay pagkatapos nito, at nagkaroon ng motion sickness si Sable sa sandaling nakasakay sila sa isang bagon, kaya nagpa siya si Christina na ipagpatuloy ang natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay sa paglalakad. Sa gabi, pinag-uusapan nila ang kanilang nakaraan, at sinabi ni Sable na wala siyang alaala bago siya nag-enroll sa paaralan. Kaya naman gusto niyang makapasa sa pagsusulit sa espesyal na nayon, dahil kung mabubur ang mga alaala niya sa akademya, magiging empty shell na lang siya. Maya-maya lang, dumating si Christina doon, may dalang tubig sa kanyang tungkod. Habang nag-uusap sila ng higit patungkol sa kanilang sarili, nalaman ng mga babae na halos hindi magagamit ni Sable ang anumang mahika. Kapag sinubukan niyang gumamit ng spell, mawawalan ng kontrol ang kanyang magic, ngunit kapag sinubukan niyang kontrolin ito, hindi nagpapakita ang magic. Naisip ni Christina na dapat talagang talikuran ni Sable ang pagiging wizard dahil matatagalan siya para makagawa ng anumang bagay na kapaki-pakinabang. Kinabukasan, nakarating sila sa isang nayon at kumuha ng silid sa isang inn. Habang sila ay nag-aalmusal, bumaba ang dalawang wizard na kasama ni Kido, nagreklamo tungkol sa pag-iwan sa kanila ng Beastman at pagtakas. Sa sandaling makita nila ang grupo ni Sable, ipinaalam nila sa kanila na inatake sila ng mga bandido kagabi. Hindi ninakaw ang kanilang mga gamit, ngunit kinuha ni Kido ang mapa, ipinahayag na siya lamang ang wizard sa grupo, at tumakas. Natagpuan ni Christina na hindi kapani-paniwala ang kwentong ito, dahil sino mang normal na bandido ay magnanakaw ng kanilang mga ari-arian at dinudukot ang mga lalaki upang ibenta sila bilang mga alipin. Gayunpaman, dahil partikular na na-target si Kido, naniniwala siya na ito ay gawa ng isang mangkukulam na mangangaso. Naniniwala si Christina na malamang na napagtanto din ito ni Kido, kaya naman nag-iisa siyang tumakas upang hayaan ang kanyang mga kaibigan na makatakas sa kaligtasan. Inaako ni Christina ang responsibilidad na hayaang umalis si Kido ng mag-isa, at nagpas siyang iligtas siya ng mag-isa. Ipinagbabawal niya sina Sable at Hana na sumama sa kanya, dahil magiging hadlang lamang sila sa kanyang landas. Gayunpaman, kapag sila ay nag-iisa sa kanilang silid, napagtanto nila na hindi sila maaaring umupo ng walang ginagawa habang ang kanilang kasama ay may problema. Biglang nakakuha ng ideya si Hana at gumamit ng mahika ng panghuhuli gamit ang panyo ni Christina, at itinuro ang eksaktong lokasyon niya sa isang mapa. Nagtungo sila sa kagubatan, ngunit galit pa rin si Hana sa dalawang walang silbi na wizard na tumangging sumama sa kanila upang tulungan si Kido na sinasabing hindi nila kasalanan kung masasawi ang isang hamak na butiki. Bigla nilang nakita ang pinutol na buntot ni Kido na may dugo sa paligid. Nataranta sila nang makita ito, at iniisip ni Hana kung ang putol na buntot ay nangangahulugan na nasawi na si Kido. Ngunit naniniwala si Sable na, bilang isang butiki, maaari niya itong palakihin muli. Pinulot ito ni Hana kung sakali, at pagkatapos ay napansin ni Sable ang tatlong hanay ng mga bakas ng paa sa lupa. Dalawa sa kanila ay kay Kido at Christina, ibig sabihin, ang pangatlo ay sa umatake. Nataranta si Hana nang mapagtanto niya na mayroong isang nag-iisang mangkukulam na mangangaso, na sapat na malakas upang masulok si Kido at patakbuhin siya para sa kanyang buhay. Nanginginig si Hana habang inaalala ang nalaman niya tungkol sa mga profesional na witch hunters na na-recruit ng simbahan mula sa mga kriminal na nasa death row. Hindi niya makontrol ang kanyang takot kapag inisip niya ang pangalan ng Dia Ignis, ang organisasyon ng mga masasamang witch hunters. Sinabi ni Sable na ang Dia Ignis ay binuwag pagkatapos ng digmaan, ngunit sinigawan siya ni Hana na kahit nawala na ang organisasyon, hindi ito nangangahulugan na ang mga mangangaso ay nagretiro na. Kinakabahang sinabi ni Hana na minsan ay nakilala niya ang isang miyembro ng Dia Ignis noong nakaraan. Nagpunta siya sa isang kalapit na nayon upang makipagkita sa kanyang kaibigan, ngunit ang natagpuan niya lamang doon ay isang banta ng nasusunog na mga katawan, at isang mabangis na lalaki na may napakalaking martilyo na nakatayo sa kanilang harapan. Sa sobrang takot niya sa witch hunter ay tumakas siya habang umiiyak kahit na nasusunog ang kanyang kaibigan sa apoy. Gusto niyang tumakas sa pagkakataong ito nang biglang may narinig silang sigaw sa di kalayuan, at napagtanto na si Kido iyon.
Naisip ni Sable na mas matalinong tumakas, ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang pumunta at tulungan ang kanilang kaibigan. Sinabi niya kay Hana na ito na ang kanyang pagkakataon na magkaroon ng lakas ng loob at hindi magkamali sa kanyang nakaraan, at nagpasya siyang sundan siya. Sa kabilang banda, si Kido ay nagtatago sa mga puno habang ang mga mangangaso ay naghahanap sa kanya, at naglalagay ng mga bitag kung saan-saan. Napansin niya ang isang lubad na nakatali sa sanga na kanyang pinagpapahingahan. Biglang naputol ang sanga, at nang bumagsak siya sa lupa, pinaputukan siya ng mga arrows ng mga nakatagong bitag. Naiwasan niya ang mga ito kahit papaano para lang masugatan ng mga spikes sa lupa. Ngayon, sinubukan niyang tumakas mula sa gubat sa kabila ng kanyang mga pinsala, ngunit napadpad sa isang simpleng bitag. Natatakot siyang papaulanan muli siya ng mga palaso, ngunit sa halip na iyon, nakaharap niya ang isang nakakatakot na witch hunter na nagngangalang Tyson, na tinakasin niya kagabi. Kagabi, hindi gumana sa kanya ang mga magic attack ni Kido, kaya sa pagkakataong ito ay sinubukan niya itong bulagin gamit ang isang light spell at tumakas. Gayunpaman, madaling nakarecover si Tyson mula sa mahika at hinabol siya sa loob ng ilang sandali. Hinampad niya si Kido ng kanyang higanteng martilyo at hinampad siya sa isang puno. Napansin tuloy ni Tyson na nagsasara na ang sugat sa paa ni Kido, at natatawa siya, na nagsabing mataas ang presyo kung ibebenta niya ito sa ilang mananaliksik mula sa simbahan. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magdala ng hole, at ibinalik nito ang trauma ni Kido. Noong siya ay isang maliit na butiki, siya ay inalipin ng ilang masasamang circus freaks na nagpakita ng kanyang napakahusay na kakayahan sa pag-regenerate. Nakatakas siya sa kakilekilabot na lugar na iyon at pumunta sa akademya upang lumakas, ngunit tila walang kabuluhan ang lahat. Desperado siyang kumapit sa ugat ng puno, at walang awang dinudurog ni Tyson ang kanyang mga kamay. Si Kido ay sumisigaw sa sakit, ngunit hindi pa rin siya pumapayag na sumuko at hinawakan ang ugat gamit ang kanyang panga. Tatapusin na ng tuluyan ang buhay niya ni Tyson nang biglang nahati sa kalahati ang puno sa tabi niya. Lumingon-lingon ang mangangaso at nakita si Christina na nakaupo sa tuktok ng puno. Inutusan niya ang kanyang staff na salakayin ang lalaki, at ito ay may anyo ng isang itim na panga. Dinurog ito ni Tyson gamit ang kanyang martilyo, at pagkatapos ay pinagpawisan siya habang nagtatanong kung iyon ang maalamat na staff ng Luden. Pinatunayan at idineklara ni Christina na siya ang 300 taong gulang na Don Witch, at sa ngayon siya rin ang guro ng butiki na sinubukan niyang saktan. Nataranta si Tyson at inatake ang punong kinatatayuan niya, ngunit hindi gaanong epektibo ang pag-atake. Inatake siya ni Christina gamit ang kanyang staff, at ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagputol ng ilang puno sa isang iglap. Napagtanto ni Tyson na mapapahamak siya nang biglang narinig sa malayo ang boses ni Sable at Hana. Sinabihan sila ni Christina na tumakas, ngunit huli na, at nasa kanila na si Tyson. Itinulak ni Sable si Hana sa kaligtasan, at sa halip ay natambush siya. Habang sinasakal siya ni Tyson, kinilala siya ni Hana bilang ang parehong nakakatakot na lalaki na pumaslang sa kanyang kaibigan at nanlamig sa takot. Dumating doon si Christina at sinabi sa mangangaso na kung tatapusin niya ang kanyang estudyante, tatapusin siya kaagad. Nag-aalok si Tyson sa kanya ng isang deal at hiniling sa kanya na itapon ang staff, at maging kanyang bilanggo kapalit ng kanyang mga estudyante. Hindi niya kayang makitang naghihirap si Sable kaya itinapon niya ang kanyang tungkod sa lupa. Tumawa si Tyson at ibinato ang kanyang anti-magic rope sa tungkod, habang sinasabi niya kay Sable na balutin ang tungkod at dalhin ito sa kanya. Ginawa ni Sable ang sinabi sa kanya, at pagkatapos ay tinawag ni Tyson si Hana sa kanyang pangalan at sinabihang itali si Christina. Siya ay nanginginig sa takot, at ang mangangaso ay humiling sa kanya na itigil ang pag-iinarte dahil ang katotohanan ay siya ay isang especially iya mula sa pangkat ng anti-witch ng simbahan. Si Hana ay sumisigaw upang isara ang kanyang mga salita na humantong sa kanyang down memory lane. Noong bata pa siya, biglang tumubo ang mga sungay sa kanyang ulo. Ang kanyang ina, bilang isang debotong mananampalataya, ay ipinadala siya sa simbahan kung saan pinutol nila ang kanyang mga sungay at inilagay siya sa bahay ampunan. Isang araw, binigyan nila siya ng misyon na magpatala sa Magic Academy bilang isang especially iya, at iulat sa simbahan ang anumang nahanap niya tungkol sa mga mangkukulam. Natuwa si Hana sa kanyang paglilingkod, ngunit nang gumugol siya ng oras sa akademya at nagsimulang makipagkaibigan, nabigatan siya ng pagkakasala. Ayaw na niyang maging especially iya, at gusto na niyang maging tamang mangkukulam.
Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataong sumali sa espesyal na pagsasanay, pumayag siya sa alok. Pero hindi niya akalain na may lalabas na miyembro ng Dia Ignis dito. Napaluhod si Hana dahil sa kanyang mga ginawa, pero napangiti si Sable habang sinasabi na hindi niya kasalanan. Nang makita ang kanyang pagsisikap, nagpa siya si Hana na huwag nang linlanggan ang kanyang mga kaibigan. Agad niyang inilabas ang buntot ni Kido, at ginamit ito bilang isang spell na nag-aalok upang ilabas ang maliwanag na asul na apoy. Inatake niya si Tyson gamit ito, at inagaw niya ang kanyang robe mula sa mga kamay ni Sable upang protektahan ang kanyang sarili. Hinaharangan ng robe ang pag-atake, at nabigla si Hana habang papalapit sa kanya si Tyson. Aatakihin na sana niya ito nang biglang narinig ni Sable ang boses ng staff lieutenant na humihiling sa kanya na gamitin siya. Naakit si Sable ng staff, at kinuha niya ito sa kabila ng pagtutol ni Christina. Ang core ng staff ay kumikinang habang sinisip-sip nito ang kanyang mahika, at pagkatapos ay biglang kumalat ang itim na likido sa lahat ng direksyon. Ang lahat ay nag-aalala tungkol kay Sable habang ang mga guhit ng itim na likido ay pumipihit sa lugar, at pagkatapos ay bumubuo ng isang higanteng globo sa kanilang paligid. Makalipas ang ilang oras, minulat ni Sable ang kanyang mga mata nang makita si Hana sa ibabaw niya. Nataranta siya at umatras, at agad siyang niyakap nito habang umiiyak sa tuwa na buhay pa siya. Gayunpaman, hindi natutuwa si Christina sa nangyari at pinagalitan si Sable habang pinapakita nito sa kanya ang pagkawasak na ginawa niya. Siya ay sumigaw sa kanya na ang paggamit ng staff lieutenant ay mapanganib, at pagkatapos ay tinawag ang lahat ng tatlo sa kanyang mga estudyante na ganap na walang ingat. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, tinanong siya ni Sable kung bakit siya nabubuhay pa. Sinabi sa kanya ni Christina na ang kanyang magic ay higit pa sa kung ano ang maaaring makuha ng staff lieutenant. Habang ang iba ay nabigla, naniniwala si Christina na si Sable ay may halos walang katapusang mahika, kaya naman nahihirapan siyang gumamit ng mahika tulad ng mga normal na wizard. Pagkatapos ay sinabi ni Christina kay Kido na sasama siya sa pagkakataong ito, at nang subukan niyang tumanggi, inakyat siya nito hanggang sa sumuko siya. Sinabi ni Kido na dapat niyang hanapin at ikabit muli ang kanyang buntot, ngunit sinabi sa kanya ni Hana na ginamit niya ito bilang isang pag-aalay ng spell, at nawala sa sarili ang Beastman. Sa gabi, humihigop ng kape sina Sable at Hana sa labas habang nagpapahinga sina Christina at Kido sa loob ng inn. Tinanggal ni Hana ang kanyang sombrero at ipinadama kay Sable ang kanyang mga sungay, habang kinukwento sa kanya ang kanyang pagkabata. Sa kanyang pagkabata, sinabi ng lahat na ang mga sungay ay patunay na si Hana ay anak ng isang demonyo. Pero ngayon lang, nalaman niya kay Christina na may dugo siya sa mga beast folk sa kanyang mga ugat. Ang beast folk ay nilikha kapag ang isang mangkukulam ay nagbigay ng kapangyarihan ng isang hayop sa isang mandirigma. Gayunpaman, kung ang mandirigma at ang mangkukulam ay masawi, ang kapangyarihan ay nakakabit sa linya ng dugo ng mangkukulam, na kung ano ang nangyari sa kanya. Nagpasalamat si Hana kay Sable sa pagtitiwala sa kanya, at kinis siya sa pisngi bago umalis para matulog. Pag-alis niya, sumulpot si Christina sa tabi mismo ni Sable, at sinabi sa kanya na hahayaan sana siya ni Hana na gamo pa ng isang bagay kung susubukan niya ng kaunti pa. Kinabukasan, ang dalawa pang wizard ay inaresto ng pulisya dahil naglalabas sila ng impormasyon sa simbahan kapalit ng pera. Ipinahayag ni Christina na 4 lamang sa kanila ang magpapatuloy sa paglalakbay ngayon. Una, gusto niyang pagalingin ni Kido ang kanyang nawasak na mga kamay gamit ang Healing Magic, ngunit sinabi ni Kido na ang Healing Magic ay gumagamit ng napakaraming magic power, at wala siyang sapat dito. Sumagot si Christina na mayroon si Sable na isang magic power bank na may unlimited charge. Ibinunyag niya na ang pinakamabisang paraan ng magic transfer ay sa pamamagitan ng kiss, ngunit agad na tinanggihan ito ni Hana kahit ang imahinasyon ng hindi banal na kiss ni na Sable at Kido. Kaya sinabi ni Christina sa kanila na maaari rin silang gumamit ng normal na pagkakadikit sa balat. Gayunpaman, kung ang mga bagay ay magkamali at si Kido ay sumisipsip ng higit na mahika kaysa sa kanyang kakayanin, siya ay masasawi sa isang kakilakilabot na kasawian. Kaya naman nagpasya siyang maging connectang link sa pagitan nila. Hinawakan ni Christina ang kanilang mga kamay at inilipat ang magic mula kay Sable patungo kay Kido na nag-enchant ng healing spell, at sa loob ng ilang segundo, ang kanyang nawasak na mga braso at buntot ay ganap na muling nabuo. Ang mga taga-nayon ay namangha nang makita ito, at tumawag si Christina para sa isang party, at ang lahat ay naging abala sa pagkanta at pagsasayaw.
Di nagtagal pagkatapos nito, narating nila ang isang malaking lungsod kung saan ang isang dumaraan na karwahe ay nagpatalsak ng putik sa buong katawan ni Sable. Sinabihan siya ni Christina na huwag mag-alala dahil ang kanilang tinutuloy ang hotel ay may napakagandang pampublikong paligan. Habang naglilinis sina Sable at Kido sa paligan, ibinunyag ni Kido ang kanyang backstory. 6 na taon na ang nakalilipas, naging bahagi siya ng isang freak show. Isang malakas na mangkukulam ang sumalakay sa hilagang rehiyon at sinira ang halos lahat. Si Kido kahit papaano ay nakaligtas sa pagkawasak at nailigtas ng isang kabalyero ng simbahan. Sa oras na iyon, ang mga beast folk ay labis pa rin ang pagdiskrimine sa kanila, ngunit sa kabila nito, iniligtas siya ng Dragon Riding Knight ng may ngiti. Mula noon, pinangarap na ni Kido na makasali sa simbahan at mage army na tulad niya. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay ng mapayapa. Kahit saan sila magpunta, pamilyar ang mga tao kay Christina. Alam niya ang pinakamagandang lugar para mangisda at makapagpahinga. Tinuturuan niya ang kanyang mga mag-aaral kung paano mabuhay sa gubat, at hinihikayat din silang gumamit ng mahika upang matulungan ang iba. Lahat ay nagpasalamat sa kanya, at sinabi ni Christina sa kanila na dahil nabubuhay siya sa kapangyarihang ibinigay sa kanya ng Staff of Ludent, siya ay naging isang immortal sa loob ng mahigit 300 taon. Hindi na niya kailangan pang kumain, matulog, at hindi na rin siya makapag-reproduce kaya boring ang buhay para sa kanya. Kaya ang tanging bagay na nagpaparamdam sa kanya ng buhay ay ang pagkakaroon ng kasiyahan, at talagang nasasabik siya kapag may isang mapanganib na nangyari sa mundo. Isang araw, tumakbo ang isang batang lalaki patungo sa kanila at sinabi sa kanila na hindi ligtas para sa kanila na nasa labas. Hinawakan niya ang kamay ni Christina at dinala ang lahat sa isang guwang na puno ng kahoy kung saan gumamit siya ng magic spell upang lumikha ng isang hadlang na perpektong nagtatago sa kanila ngunit hindi humaharang sa tunog. Biglang dumating ang isang puting tigre beastman at sinimulang tawagin ang bata. Nagbanta siyang babaliin ang mga buto ng kaibigan niya kapag hindi siya lalabas. Naririnig ng beastman ang tibok ng puso ng mga taong nagtatago sa guwang na puno ng kahoy, at inihampas niya ang kanyang talem sa kanila. Ang hadlang ay nabasag, at ang batang lalaki ay nahulog mula rito. Si Sable at ang kanyang mga kaibigan ay tumalon kaagad pagkatapos sa kanya upang protektahan siya, ngunit ang Beastman mercenary ay nagsabi na imposibleng gumamit ng magic laban sa kanya, dahil tatapusin niya sila bago nila matapos ang pagbigkas ng kanilang spell. Bigla niyang napansin na may tao sa likod niya, at lumingon siya para makita si Christina na sumusugod sa kanya na may pag-atake. Pinipigilan ng Beastman ang kanyang pag-atake, at bumalik si Christina sa isang sanga ng puno, na sinasabi sa kanyang mga estudyante na tumakbo. Sinusunod nila ang kanyang utos, at nang tinuya ni Christina ang mersenaryo kung hindi niya sila hahabulin, tumugon siya na ang pagtalikod sa kanya ay mapanganib. Mukhang alam ng mersenaryo ang tungkol sa Staff Luden at sa Witch Village na ikinadismaya ni Christina. Ang mersenaryo ay umatras sa laban dahil alam niyang hindi siya mananalo laban sa kanya, at sinabihan siyang pumunta kaagad sa nayon dahil baka nasa panganib ang kanyang mga estudyante. Kasabay nito, ligtas na isinama ni na Sable, Hana, at Kido ang bata sa simbahan sa nayon kung saan binati sila ng isang pari na nakapiring na nagngangalang Dennis. Sinabi ng bata kay Dennis na iniligtas siya ng 3 tao, at tinanong niya sila kung sila ay mga wizard. Nataranta si Sable at nagtanong kung paano niya nalaman iyon, at sinabi ng pari na alam ng lahat sa target na nayon na sila ay pupunta rito. Pagkatapos ay tinanong siya ni Sable tungkol sa Tiger Beastman na umatake sa kanila, at sinabi ni Dennis na ang Beastman na nagngangalang Yoko ay isang mersenaryo na nagbabantay sa nayon sa ngalan ng isang mangkukulam, at sinabihan ang mga estudyante na tumakas mula sa lugar na ito dahil ito ay mapanganib. Ipinaliwanag niya na 2 taon na ang nakalilipas, ang mangkukulam na nakatalaga dito ng akademya ay biglang sumuko sa isang mananalakay nang hindi man lang lumaban. Kinokontrol ng sumasalakay na mangkukulam ang lugar, at mula noon, wala nang nakalaban sa kanya. Biglang napagtanto ni Sable na 2 sa mga estudyante sa espesyal na grupo ang inaresto dahil sa pag-snitch sa simbahan, na isang especially iya. Si Kido ay isang beast folk, at si Sable mismo ang pinaka-worst na estudyante sa akademya. Naniniwala si Sable na ipinadala sila dito para paalisin sila sa paikot-ikot na paraan, at nabigla ang kanyang mga kaibigan nang marinig ito.
Sinabi ni Kido na dapat silang makipag-ugnayan sa hukbo ng simbahan at sa lamangkero, ngunit ipinaalam sa kanya ni Dennis na tinatawag pa rin nila ang kanilang sarili na hukbo ng simbahan sa rehiyong ito, at hindi tutulong sa isang nayon na may mga mangkukulam at wizard. Habang nagdududa ang lahat, biglang nagpakita si Christina. Hiniling niya sa kanyang mga mag-aaral na pagdudahan ang misteryosong pari na ito dahil maaaring kasamahan nito ang mersenaryong tigre. Hiniling sa kanya ni Dennis na subukang tapusin siya kung siya ay labis na kainahinala, ngunit sinabi ni Christina na hindi siya isang tagahanga ng walang kabuluhang karahasan. Hiniling ni Christina sa kanya na dalhin sila sa paglilibot sa nayon upang patunayan na hindi siya isang kaaway. Sumunod ang pari at dinala sila sa nayon na dapat nilang tutuluyan. Doon, nakita nila ang ama ng bata na naghihintay sa kanya. Ang batang lalaki, na nagngangalang Leo, at ang kanyang ama ay naglibot sa kanilang nayon at sinabing ang dating mangkukulam ay tunay na kaibigan nila. Nagtanong si Kido kung bakit niya inabandona ang nayon nang hindi sinubukang labanan ng mananalakay noon, ngunit walang ideya ang lalaki tungkol dito. Ang natitirang mga taga-nayon ay nagtatago mula sa kanila sa kanilang mga tahanan, at ipinaliwanag niya na hindi sila mahilig sa mga estranghero. Pagkatapos ay dinala niya sila sa isang bahay kung saan kay takot-takot na nakasabit ang 4 na kasing laki ng mga manika. Ipinaliwanag ng tatay ni Leo na ilang taon na ang nakalilipas, sinubukan ng ilang tao na tumakas sa nayon, kaya hinarap sila ng mangkukulam at ng kanyang mersenaryo at inilagay ang mga manika na ito bilang banta sa sinumang magtangkang umalis. Gayunpaman, iginiit niya na ang mangkukulam ay hindi nagdudulot ng anumang problema para sa mga taga-nayon kung hindi nila nilalabag ang kanyang mga patakaran. Pumasok sila sa bahay pagkatapos noon, at nang matapos itong suriin ni Christina, ipinahayag niya na dapat nilang tapusin ang mangkukulam na kumokontrol sa lugar. Iminumungkahi ni Hana na maaari silang bumalik sa akademya at humingi ng tulong mula sa simbahan at Mage Army, ngunit tutol si Sable sa ideya dahil gagawin itong isang larangan ng digmaan ang nayon. Gusto niyang gumawa ng isang bagay tungkol sa problema sa kanilang sarili. Gayunpaman, hinawakan siya ni Kido sa kanyang kwelyo, sinabi sa kanya na wala silang pagkakataon na manalo laban sa isang mangkukulam, na maaaring mag-utos sa nakakatakot na tigre na mersenaryo. Sinabi niya na ang laban na ito ay magtatapos sa kanilang pagkasawi, ngunit tinanggal ni Sable ang kanyang mga kamay at sinabi na nang hinawakan niya ang staff Luden, napagtanto niya na hindi siya natatakot na masawi. Sinabi ni Hana na ang pag-iisip lamang nito ay nagpapatakot sa kanya, at sinabihan lang siya ni Sable na umalis sa nayon kasama si Kido upang sila ni Christina ay makikipaglaban. Nang may luha sa kanyang mga mata, sinabi ni Hana na ang ibig niyang sabihin ay ang pag-iisip ng pagkasawi ni Sable ay nakakatakot sa kanya. Hindi niya maintindihan ang kanyang mga salita na may isang solong digit na emotional quotient, at si Hana ay nagsimulang umiyak habang siya ay tumatakbo palayo. Sinubukan siyang habulin ni Sable para humingi ng tawad, ngunit pinigilan siya ni Christina dahil kapag humingi siya ng tawad nang hindi niya alam kung ano ang mali, mas masasaktan ang dalaga. Sinabi sa kanya ni Kido na nasaktan si Hana dahil tinuturing niya itong kaibigan, at ayaw niyang masawi ang isang kaibigan sa walang kabuluhang dahilan. Medyo naiintindihan na ito ni Sable, at tumakbo siya para hanapin siya at humingi ng tawad. Samantala, nasa simbahan si Hana kung saan nakilala niya ang isang maliit at mahiyain na batang babae na nagngangalang Lilia, na sinusubukang i-comfort siya. Biglang sumulpot sa likod nila ang pari na nakapiring at pinagalitan si Lilia. Pagkatapos ay tinanong niya si Hana kung bakit siya pumunta rito, at pagkatapos sabihin sa kanya ang tungkol sa away nila ni Sable, sinubukan niyang umalis ngunit napansin niya ang simbolo ng Dia Agus sa tungkod ng pari. Nagulat si Hana dito, napagtanto na siya ay isang kaaway at nagsimulang maglakad pabalik nang bigla niyang matagpuan ang kanyang sarili na nakatali sa malakas na mga string. Inilabas ni Dennis ang isang armas na nakatago sa kanyang tungkod at itinutok ito sa kanyang leeg, na sinasabi sa kanya na ipagpatuloy ang pagkilos bilang isang especially iya para sa pangkat ng anti-witch kung gusto niyang mabuhay. Sa kabilang banda, bumalik si Sable sa bahay na walang dala. Wala siyang mahanap na impormasyon tungkol kay Hana, kaya nagpa siya si Christina na subaybayan ang kanyang magic sa halip. Ang paghahanap ay humantong sa kanila sa isang kuwebo sa kagubatan kung saan nakita nila ang dugo sa sahig, at naramdaman ni Christina ang mahiwagang bakas ng maraming tao sa loob ng kuwebo. Nais ni Kido na umatras dahil ito ay isang bitag, ngunit naisip ni Christina na kung nais ng mangkukulam ng rehiyon na tanggapin sila, kukunin niya ang kanyang imbitasyon.
Ginagamit niya ang kanyang staff upang madama at i-defuse ang lahat ng mga bitag sa kuwebo, ngunit hindi pa rin kumbinsido si Kido na lumaban. Sinubukan ni Christina na pagsalitaan siya sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na plano niyang sumali sa simbahan at mage army, na hindi natatakot na labanan ang mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanila. Sa katunayan, minsang natalo at pinaamo ng kanilang pinuno ang isang dragon na Iris sa kanyang buong kaharian. Tinanong niya si Kido kung gusto niyang matulad sa kanya or umatras sa laban, at pinili niya ang pangalawang opsyon. Umalis siya palabas ng kuweba ngunit nadatnan niya doon si Yoko, na nag-alok sa butiki na sumama sa kanya sa halip dahil iyon ang tutulong sa kanya na lumakas. Bilang tugon, tinanong ni Kido si Yoko tungkol sa dugo sa kuweba at hiniling niyang malaman kung ano ang ginawa niya kay Hana. Natatawa lang si Yoko, habang sinasabi na kinain niya ang babae at medyo masarap ito. Ikinagalit nito si Kido na naging pula at bughaw sa galit at sinabi sa tigre na tiyak na tatapusin niya ito. Sa loob ng kuweba, gumamit si Sable ng light magic upang maipaliwanag ang kuweba, ngunit hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan, at si Christina ay halos mabulag ng mga ilaw. Sa wakas ay nakontrol niya ang spell, ngunit hindi tumitigil si Christina sa pagmamaktol sa kanya sa mahabang panahon. Sinabi niya na ang sinumang mangkukulam ay gugustuhin ang isang apprentice na tulad niya na may walang katapusang kapangyarihan, at iyon ay biglang nagbabalik ng ilang nakalimutang alaala para kay Sable. Napaluhod siya habang naaalala ang mga iyon ngunit agad ding bumangon. Sinabi sa kanya ni Christina na maaari siyang bumalik ngayon dahil ang pagpapatuloy ay magiging mapanganib para sa kanya, ngunit handa si Sable na harapin ang mga panganib upang iligtas ang kanyang kaibigan. Biglang, mula sa isang pinto sa loob ng kuweba, ilang galami ang umatake kay Sable at hinawakan siya. Sinubukan ni Christina na tulungan siya, ngunit ang kanyang staff ay hinaila palayo sa kanya. Agad na dumating si Dennis doon, at sinipa si Christina sa kwarto kasama si Sable. Habang nagsasara ang pinto, sinabi niya kay Christina na dapat ay pinaslang niya siya sa sandaling pinaghihinalaan niya siya. Hindi nagtagal ay bumangon si Sable upang makita ang isa pang mangkukulam sa kanyang harapan. Naglabas siya ng nakapapawi na asol na liwanag sa paligid niya, at sa isang tingin, nakilala siya ni Sable bilang ang mangkukulam na nagligtas sa kanya mula sa kanyang malungkot na buhay. Tinatawag siya ng mangkukulam, sinabing matagal na siyang naghihintay sa kanya. Sabik na tinanong siya ni Sable kung sino siya, ngunit naghinala si Christina sa bagong mangkukulam. Hindi rin siya gusto ng mangkukulam, at sa isang pitik lang ng daliri niya ay napapalipad na siya. Habang si Sable ay nagmamadaling tumulong kay Christina, sinabi sa kanya ng mangkukulam na siya ay nadismaya na ang isang espesyal na pag-iral na tulad niya ay napapaligiran ng mga walang silbing mga tao. Bigla niyang ibinato ang dagwang sombrero ni Hana, at ang naguguluhan na si Sable ay nagtanong kung ano ang kanyang ginawa. Sinabi ng mangkukulam na hinayaan niyang kainin siya ng mersenaryong tigre, na lalong nagwasak sa kanya. Sinabi niya na nagsumikap siya upang maibalik siya mula kay Albos, at kasama doon ang pagkuha sa kontrol sa nayong ito. Habang iniisip ni Sable na ito ang kanyang kasalanan, muling bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang nakalimutang nakaraan. Hiniling ng mangkukulam na lumapit sa kanya para madala siya sa lugar na angkop sa kanyang antas, ngunit tumanggi ito. Sinabi ni Sable na lubos siyang masaya sa kanyang mga kaibigan na nagtrato sa kanya ng mabuti, kahit na ang lahat ay nag-iisip na siya ay isang talunan. Sinabi niya sa mangkukulam na siya ang magpapasya kung sino ang karapat-dapat sa tabi niya, at hahatulan siyang hindi karapat-dapat para doon. Plano niyang gamitin ang lahat ng kanyang mahika sa isang spell para sirain ang sarili, ngunit nang magsimula siyang mag-enchant, bigla siyang kinis ni Christina. Hindi maproseso kung ano ang nangyayari, sumuko siya sa kanya, at pagkatapos ng isang mahabang kiss, naramdaman ni Christina na puno siya ng magic energy. Inenchant niya ang parehong magic na ginamit ni Hana laban kay Tyson kanina, at umatake siya ng isang asul na flame dragon patungo sa mangkukulam, ngunit agad niyang pinawalang bisa ang kanyang magic. Buong pagmamalaking sinabi ng mangkukulam kay Christina na siya ang may gawa ng spell na iyon, at walang isip ang sino man na gamitin ito laban sa kanya. Ipinahayag niya na siya ang orihinal na Witch Zero na sumulat ng Grimoire ng Zero, at napagtanto ni Sable na wala silang pagkakataon laban sa kanya. Habang papalapit sa kanya si Zero, sinubukan niyang protektahan si Christina, ngunit nakakagulat na walang pag-atake na dumarating sa kanya. Sa halip, may lumilipad na confetti sa buong kuweba. Pinindot ni Zero ang ilong ni Sable, sinabi sa kanya na simula ngayon, siya na ang magsusupervise sa kanya sa special training.
Siya ay clueless gaya ng dati, at ngayon kahit si Christina ay nagsimula ng purihin si Zero. Si Sable ay mukhang tulali kaya sinabi niya sa kanya na ang lahat ng ito ay pagsubok at siya ay nakapasa. Biglang tumakbo si Hana papunta sa kanila, at natuwa si Sable nang makitang maayos na siya. Niyakap siya ni Hana at sinabi sa kanya na ang kanilang pagdating sa Nayon ay isang detalyadong pagsubok, at lahat ng mga taga-Nayon ay nakikibahagi dito. Sinubukan din siya ng pari na nakapiring at hiniling na manatiling isang especially iya, ngunit nag-spit out siya sa mukha nito, at hindi natuwa ang pari dito. Dumating doon si Dennis at nainis siya dahil sa pag-uusap tungkol sa kanya. Ibinalik niya ang staff ni Christina sa kanya, at tinanong kung alam niya na ito ay isang pagsubok. Sagot ni Christina, obvious naman na set up na ang lahat dahil masyadong malinis at well-stocked ang bahay na tinutuluyan nila, considerang naabandonado na ito ng 2 taon. Sa sandaling iyon, dumating doon si Yoko kasama si Kido na nakapasa rin sa kanyang pagsusulit. Natutuwa si Kido na makitang buhay ang kanyang mga kaibigan at tumakbo siya para yakapin sila. Sa gabi, ang mga taga-Nayon ay naghahanda ng isang party para sa mga wizard at mangkukulam na nakapasa sa pagsusulit. Pagkatapos ng party, muling binati ni Zero ang 3 estudyante, at tinanong siya ni Hana kung bakit siya nagsisikap na mabaigo sila. Sumagot si Zero na dahil mayroon silang mahusay na mga talento, kailangan niyang suriin kung mayroon silang karakter na tumutugma sa kanilang potensyal. Sinabi niya na kung maabot nila ang kanilang buong potensyal, at pagkatapos ay pipiliin nilang lumakad sa landas ng kasamaan, magdadala ito ng isang kapahamakan. Sinabi ni Zero kay Hana na mayroon siyang talento na magpapapantay sa kanya kay Headmaster Albo sa loob lamang ng ilang dekada. Para naman kay Kido, naniniwala si Zero na kung haasay niya ang kanyang healing magic, maaari pa siyang maging immortal. Pagkatapos ay inaangkin niya na ang rurok ni Sable ay hindi nakikita kahit sa kanya. Sinabi ni Zero na dahil sa kanyang walang katapusang kapangyarihan ng mahika, maaaring mabuhay si Sable sa loob ng maraming siglo, at kung patuloy niyang haasayin ang kanyang mahika sa panahong iyon, walang magiging imposible para sa kanya. Gayunpaman, idinagdag niya na kung papabayaan nila ang kanilang pagsasanay, hindi sila magiging higit sa mga third-rate na magician. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Zero na kailangan nilang iset up ang kanilang mga natatanging tindahan sa Nayon, upang madaling humingi ng tulong ang mga taga-Nayon. Gusto niyang sabihin sa kanila ang higit pa, ngunit pagkatapos ay pinutol ng tigre at ng pari ang kanyang panayam ng pagkain. Pagkatapos nito, naglalakad ang 3 estudyante patungo sa kanilang mga tahanan, nang biglang nakita ni Kido ang isang lalaking nakasakay sa dragon sa kalangitan sa gabi, at ang kanyang ulo ay kumikinang na puti nang makilala niya ang kabalyero na nagligtas sa kanyang buhay. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kabalyero, at agad silang tumakbo upang salubungin siya. Dumating ang Dragon Riding Knight sa Nayon, at narito pala siya para maghatid ng ilang sulat sa 3 estudyante. Habang binubuksan ni Sable at ng kanyang mga kaibigan ang mga liham, nalaman nilang mayroon silang walang limitasyong kalayaan na gamitin ang kanilang mahika ayon sa gusto nila ngayon. Nagulat ang lahat ng marinig ito, maging ang Dragon Knight na napagtanto na ito ay autorisasyon na makipaglaban sa pangkat ng anti-witch. Umuwi sila pagkatapos noon, at nagtantrum si Christina dahil gusto rin niyang makakita ng dragon ng malapitan, at maaaring ito lang ang pagkakataon niya dahil plano niyang maglakbay ngayon. Nanlumo ang mga estudyante nang marinig ito, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Christina sa kanila na hindi siya pupunta kahit saan hanggat hindi niya nababasa ang lahat ng mga aklat na isinulat ni Zero, at malamang na magtatagal ito. Masaya ang lahat na marinig ito, at nagmamadali silang yakapin siya. Nang maglaon, nang maiwang mag-isa sina Christina at Zero, kinumpronta siya ni Christina tungkol sa kanyang nanghihinang mahika, at nagpahayag ng pag-aalala na baka sinusubukan niyang makuha si Sable sa kanyang panig upang nakawin ang kanyang mahika. Sinabi sa kanya ni Zero ang isang kwento tungkol sa isang mangkukulam na pumaslang sa nanay ni Sable sa harap niya, at sinubukang nakawin ang kanyang kapangyarihan. Nasawi siya kaagad dahil sa magic overload, at ang insidenteng ito ay nag-iwan ng malalim na emosyonal na peklat kay Sable. Bilang resulta, tinatakan niya ang kanyang mga alaala at walang katapusang nagdusa pagkatapos noon. Kaya, nang mahanap siya ni Zero, nagpasya siyang ipadala siya sa akademya upang bigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Gayunpaman, tinawag niya siya dito upang subaybayan siya kung sakaling mawala ang kanyang kapangyarihan.
Tinanong ni Christina si Zero kung ano ang karapatan niyang sinusubukang kontrolin ang buhay ni Sable, at sumagot siya na pamangkin niya ito. Nagpabigla ito kay Christina dahil ang tanging kapatid ni Zero ay ang kilalang Wizard number 13, na nagnakaw ng grimoire ni Zero mula sa kanya at naging sanhi ng mapanirang digmaan. Inamin ni Zero na ang parehong natatanging wizard ay ang ama ni Sable. 2 buwan na ang lumipas mula noong insidenteng iyon, at ang 3 estudyante ay nanirahan na sa kani-kanilang mga tindahan ngayon. Nagtatrabaho si Hana bilang isang freelancer, tinutupad ang iba't ibang kahilingan mula sa mga taga-nayon. Ginagamit ni Kido ang kanyang healing magic at nagtatrabaho bilang assistant sa clinic. Samantala, si Sable ay nagpapatakbo ng magic shop at nagsusuplay sa sinumang nangangailangan ng magic. Ang kanyang pinakamalalaking customer ay ang kanyang 2 kaibigan, na parehong lumalakas kapag natanggap nila ang kanyang magic power. Si Sable ay nananatili sa bahay habang ang kanyang mga kaibigan ay umaalis sa kanilang mga tungkulin, at habang iniisip niya kung paano siya nasanay sa buhay na ito, pumasok si Christina sa bahay. Siya at ang staff Luden ay nag-aalmusal kasama si Sable, at sinigawan niya ito dahil sa pananatili sa bahay buong maghapon. Sinabi ni Sable na kailangan niyang manatili sa bahay kung sakaling may nangangailangan ng mahika, at higit pa rito, nagluluto, naglilinis, at naglalaba din siya. Sinasabi niya na wala siya sa kanyang sarili kung hindi niya gagawin ang mga gawaing bahay, at naaawa si Christina sa kanya. Umakyat siya sa isang upuan para yakapin siya, at ang yakap niya ay kakaibang nagpa-comfort sa kanya. Sa pag-aakalang kailangan niya ng magtuturo sa kanya na maging tao, nagpa siya itong palabasin siya ng bahay para sa pagbabago at hiniling na kumuha ng dahon ng tsaa para sa kanya. Sa daan, nakatagpo niya si Leo at sinabi sa kanya na maghahanap siya ng ilang dahon ng tsaa. Sinabi ng bata na alam niya kung saan tumutubo ang mga dahon ng tsaa, at dinadala si Sable sa kagubatan. Hindi sigurado si Sable sa pagpunta sa kagubatan ng walang proteksyon, ngunit kusang tumakbo si Leo. Sa wakas ay natagpuan siya ni Sable na nagtatago sa tuktok ng isang puno at pinababa siya. Humingi ng tawad si Leo dahil nagsisinungaling lang siya sa kanya para magmukhang cool, at ngayon ay nakalimutan na niya ang daan pauwi. Sinimulan siyang eye comfort ni Sable, at pagkatapos ay isang daga ang nagsimulang nguyain ang kanyang pantalon. Agad na nakilala ni Leo ang daga bilang isa sa mga alagang hayop ni Lilia, at sinabi na dapat nilang sundin ito upang makalabas sa kagubatan. Kaya, tumakbo sila ni Sable sa daga at hindi nagtagal ay nakarating sa simbahan. Nadatnan ni Leo ang kanyang ina na naghihintay doon, at galit na inihatid siya nito pauwi. Samantala, nagpakita si Dennis sa likod ni Sable na nagpapalabas ng malakas na aura. Inaanyayahan niya siya sa simbahan, at binati siya ng batang babae na si Lilia doon. Sinabihan siya ni Dennis na tanggalin ang kanyang hood, ngunit tumanggi siya dahil ayaw niyang gulatin ang kanilang bisita. Hindi siya pinakinggan ni Dennis at pilit niyang tinanggal ang hood. Nahihiya si Lilia dahil nakalabas ang tunay niyang anyo na parang daga sa harap ni Sable, ngunit sinabihan siya ni Dennis na itigil ang pag-iinarte at maghanda ng pagkain para sa kanilang bisita. Mababa ang self-esteem ni Lilia dahil isa siyang mouse beast folk, pero kumbaga, hindi rin maintindihan ni Sable kung ano ang problema niyan. Hindi nagtagal ay nagdala si Lilia ng pagkain para sa kanya, at pinagalitan ni Dennis si Sable sa pagpunta sa kagubatan nang hindi nalalaman ang mga panganib. Sinabi ni Dennis sa kanya na mahahanap niya ang mga dahon ng tsaa malapit sa bahay ni Zero, ngunit pinayuhan din siyang lumabas sa nayon ng mas madalas at mamuhay tulad ng isang normal na tao. Lumabas si Sable pagkatapos nito at nakasalubong si Hana sa daan. Nagulat siya nang makita siya sa labas ng bahay, at tinulungan siyang linisin ang kanyang mukha pagkatapos ng masarap na pagkain na katatapos lang niyang kainin. Napansin ni Sable ang dugo sa kanyang manggas, ngunit sinabi sa kanya ni Hana na kay Yoko iyon at hindi sa kanya. Pumunta siya sa kagubatan kasama ang mersenaryo upang manghuli ng ilang mga lobo, ngunit natarante siya nang mapalibutan siya. Masyado siyang natagalan sa pagbigkas ng kanyang spell, at sa huli, sinaktan niya si Yoko sa halip na ang mga lobo. Umiiyak si Hana, iniisip na siya ay nabigo bilang isang mangkukulam, at nang kunin siya ni Lilia, sumulpat si Christina sa tabi niya, na nagsasabing kailangan nila siyang magbigay ng mahika. Dinala niya siya kay Zero, na sinusubukang pigilan ang pagdurugo ng mersenaryo. Sa sandaling makita ni Zero ang kanyang pamangkin na si Sable, kinis niya ito ng mabilis at sumisipsip ng sapat na mahika mula sa kanya para makapagbigay ng mataas na antas ng healing spell kay Yoko.
Gumaan kaagad ang pakiramdam niya, at ang una niyang ginagawa ay ipahayag ang kanyang selos sa lalaki. Tinanong ni Sable si Zero kung mapapatalsik si Hana dahil sa aksidenteng ito. Hindi iniisip ni Zero, or ni Yoko na nakagawa siya ng isang bagay na hindi siya kwalipikado para sa pagsasanay, at bibigyan siya ng mas maraming pagkakataon. Iyon ay nagpapaalala kay Sable kay Leo, at umalis siya upang salubungin ito upang bigyan siya ng isa pang pagkakataon na maglaro sa kagubatan. Samantala, nalaman ni Zero na pinaalis ni Christina si Sable sa isang hindi kinakailangang gawain para lang mailabas siya ng bahay. Nagreklamo si Christina na hindi niya gusto na manatiling nakakulong siya sa bahay, ngunit walang problema sina Zero at Yoko dito. Gusto nilang hayaan si Sable na gawin ang anumang gusto niya, ngunit nagtantrum si Christina na ginawa niya ang mas malalaking bagay. Umalis si Yoko sa kanyang tahanan, naiwan ang dalawang mangkukulam. Tinanong ni Christina si Zero kung bakit kaunting magic lang ang kinuha niya kay Sable kapag kailangan pa niya. Sumagot si Zero na bilang pamilya at supervisor ni Sable, hindi siya makakakuha ng higit sa kailangan niya mula sa kanya. Sinabi ni Christina na siya ay tatanda at masasawi sa bilis na ito, ngunit si Zero ay hindi nagsisisi tungkol doon, dahil siya ay nabuhay ng matagal. Sa kabilang banda, nagkagulo na rin si Kido sa kanyang trabaho. Pumunta siya sa isang kalapit na nayon upang pagalingin ang ilang mga pasyente at masyado siyang nadala. Sinubukan niyang pagalingin ang lahat ng ito ng sabay-sabay ngunit nahimatay sa kalagitnaan, at dinala siya ng doktor pauwi. Sa kanyang paggising sa kanyang kwarto, iniisip niya kung ano ang nangyari at bumaba, kung saan sinabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan ang totoo. Nahihiya siya sa nangyari pero nalaman niyang mas nag-ulo pa si Hana kaysa sa kanya, at nagsimula silang mag-away. Dumating si Christina doon sa tamang oras upang ihinto ang kanilang pag-aaway, at pagkatapos ay sinabihan silang magsikap na pagbutihin ang kanilang mga pagkakamali mula bukas. Ipinaalam din niya sa kanila na silang tatlo ay kailangang bumisita kay Zero bukas ng magkasama. Kinabukasan, pumunta ang tatlo sa bahay ni Zero, kung saan nakita nila ang kanyang napakagandang koleksyon ng libro. Ipinaliwanag niya na ito lamang ang mga aklat na itinatago niya sa kanyang sarili, at ang mga mas mahalaga ay nakatago sa Forbidden Library sa Hilaga. Talagang nasasabik si Hana na tingnan ang silid-aklatan kasama ang kanyang mga kaibigan sa hinaharap, ngunit sinabi ni Kido na mahirap iyon para sa kanya. Pagkatapos ng digmaan sa masamang mangkukulam, maraming demonyong halimaw ang pinalabas sa Hilaga, at ginagawa pa rin nila itong isang hindi angkop na tirahan. Kinumpirma iyon ni Zero, at maging si Sable ay hindi sang-ayon sa plano ni Hana na bisitahin ang library sa hinaharap. Sinubukan ni Hana na kumbensihin sila na sa walang limitasyong mahika ni Sable, ang kanyang mga spell sa pag-atake, at ang pagpapagaling ni Kido, hindi sila magagapi. Sinagot lang ni Kido na hindi niya mapagkakatiwalaan ang isang mangkukulam na umaatake sa sarili niyang mga kasamahan. Habang binabanggit niya ito, biglang pumasok si Zero sa serious mode at sinabi kay Hana na mayroon siyang espesyal na leksyon para sa kanya, at hanggang sa malaman niya kung paano kanselahin ang kanyang mga spell, hindi siya uuwi. Kinaladkad niya ang babae habang nakatuklas si Sable ng isang kawili-wiling libro. Sa labas, sinabi ni Zero kay Hana na atakihin at inaasahan niyang kanselahin niya ang kanyang spell sa huling sandali. Halos tamaan siya ng spell ni Hana, ngunit nagawa niyang kanselahin sa oras, at sinabi ni Zero na ito ay kasiya siya sa ngayon. Sinabihan niya si Hana na magsanay sa pamamagitan ng paggamit ng parehong high-level na spell upang magsindi ng kandila sa kanyang tahanan. Nagreklamo si Hana na wala siyang sapat na magic, kaya gumagamit si Zero ng parehong dami ng magic gaya niya, ngunit mas malaki ang resulta ng kanyang spell. Si Zero ay nag-lecture sa kanya tungkol sa pagsubok ng mga bagong paraan ng paggamit ng magic nang bigla siyang bumagsak dahil sa magic depletion. Agad na tumakbo ang mga estudyante sa kanyang tabi, at sinubukan ni Sable na ilipat ang magic sa pamamagitan ng magkahawak na kamay. Hindi iyon gumagana, kaya nagmumungkahi siya ng isang kiss tulad ng kahapon, ngunit sinabi ni Zero na hindi ito kinakailangan. Siya ay tumayo, pasuray-suray pa rin dahil sa panghihina, at sinasabing ang isang masarap na pagkain ay makakatulong sa kanya na bumuti sa lalong madaling panahon. Muli siyang bumagsak, ngunit nasalo siya ni Sable, at naalala nito si Zero ng kanyang kapatid na si Wizard 13. Dinala siya nito sa kanyang silid at sinubukang ibahagi muli ang magic sa kanya, ngunit hindi ito gumana. Nalilito si Sable, ngunit sinabi ni Zero sa kanya na kung gusto niya, maaari niyang sipsipin ang kanyang mahika na tuyo.
Gayunpaman, ang kanyang atensyon ay biglang napunta sa kanyang mga mata, na isang eksaktong replika niya. Tinanong siya ni Sable kung kilala niya ang kanyang ina kapag nagkataon. Itinanggi iyon ni Zero, ngunit sinabi niyang kilala niya ang kanyang ama. Hindi man lang naisip ni Sable na may tatay siya noon pa man, pero bago niya ito matanong kay Zero, itinuro niya ang librong kinuha niya sa library. Sinabi ni Sable na kinuha niya ito upang tulungan siyang mangolekta ng mga halamang gamot, at sinabi ni Zero na mahihirapan siyang subukang ID code ito dahil sa kaila-hilakbot na sulat kamay. Sumasagot lang si Sable na ang kanyang sulat kamay ay medyo magkatulad at naiintindihan niya ito ng mabuti. Inihayag ni Zero na ang tatay ni Sable ang sumulat ng libro. Sinabi niya na siya ay isang walang kapantay na henyo, at maaaring may mga lihim na nakatago sa aklat na si Sable lamang ang makakaunawa. Sa sandaling iyon, dumating si Yoko na tumatakbong may dalang pagkain at nagpasalamat kay Sable sa pagsama kay Zero. Humihingi si Sable ng paumanhin dahil hindi siya nabigyan ng mahika, at nagpasya si Zero na sabihin sa kanya ang isang bagay na mahalaga. Sinabi niya sa kanya na ang dahilan kung bakit siya at ang kanyang mga kaibigan ay narito ay upang bumuo bilang mga gumagamit ng magic, ngunit kung ayaw niyang maging isang wizard at mas gusto niyang manatiling isang magic supplier, wala siyang tutol dito. Di nagtagal pagkatapos nito, pumasok sina Sable at Leo sa kagubatan, at habang siya ay nalilito sa una, mabilis niyang nabawi ang kanyang katinoan at nangongolekta ng mga kapaki-pakinabang na halamang gamot sa tulong ng aklat. Nakita nila ang bangkay ng USA bago makarating sa isang patch ng mga pulang bulaklak na siyang pangunahing damong kailangan nilang kolektahin. Habang ipinagdiriwang ni Leo ang kanilang paghahanap, naramdaman ni Sable ang isang masamang presensya sa paligid niya. Luminggo-linggo siya sa paligid, at nakita niya ang pumipintig na bukol ng mga kalamnan na may mga spike na nakausli dito. Sinabihan niya si Leo na bumaba, ngunit huli na ang lahat, at ang tumitibok na bagay ay naglunsad ng mga spike palabas ng may matinding lakas. Nagtamo lamang si Sable ng ilang mga sugat, ngunit nang siya ay lumingon, nalaman niyang si Leo ay natusok ng isang spike. Nataranta si Sable nang makitang malubhang nasugatan ang bata. Gusto niyang pagalingin siya, ngunit dahil hindi pa siya matagumpay na nagsagawa ng healing spell noon, nagpasya siyang dalhin siya kaagad sa nayon. Napapikit si Sable habang tumatakbo habang karga-karga si Leo, na nagsisimula ng mawalan ng malay dahil sa sakit. Habang nahimatay si Leo, isinumpa ni Sable ang kanyang sarili dahil sa hindi niya pagsasagawa ng healing magic. Nakikiusap siya na may tumulong sa kanya nang biglang marinig niya ang boses ni Christina. Tumangala si Sable para makitang nakikipag-usap sa kanya si Christina gamit ang isang ibong gawa sa mahika. Sinabi niya sa kanya na magpatuloy sa pag-usad dahil si Zero ay papunta sa kagubatan, at kung magmadali siya, maaari pa rin niyang iligtas ang bata. Tumayo si Sable at naglakad patungo sa nayon, nagdarasal sa bawat hakbang na nagagawa niya sa tamang oras. Biglang dumating doon si Zero at ang kanyang mersenaryo. Humingi ng paumanhin si Sable na hindi niya mapagaling ang bata, ngunit sinabi sa kanya ni Yoko na nagawa niyang mabuti ang lahat ng mag-isa. Sa sandaling iyon, dumating si Christina doon, at hiniling ni Zero sa kanya na ibahagi ang ilan sa kanyang dugo sa batang lalaki upang iligtas ang kanyang buhay. Hiniwa ni Christina ang kanyang pulso at hinayaan ng isang pulang fountain na tumalsik mula rito, at pagkatapos ay ginamit ni Zero ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling upang iligtas si Leo. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa klinik ng ospital. Nahimatay si Christina dahil sa pagkawala ng dugo, habang si Zero ay nawalan ng malay dahil gumamit siya ng sobrang magic. Ginagamot sila ni Kido sa ngayon, at sinabihan niya si Sable na huminto sa pag-iyak ngunit ang kanyang mga luha ay tila hindi niya kontrolado sa puntong ito. Sinabi niya sa lahat ang tungkol sa kakaibang halimaw na nakalaban niya kanina, at sinabi ni Christina na isa ito sa mga demonyong halimaw na nilikha ng mga demonyo para pahirapan ang mga tao. Ang kakaibang halimaw ay nagkukunwari bilang biktima, at pagkatapos ay inaatake ang target nito gamit ang mga spike na sumisipsip ng dugo na nagiging bagong halimaw pagkalipas ng ilang panahon. Naniniwala si Zero na ang demonyong halimaw ay dapat lamang matagpuan sa Hilaga, at kung mayroong isa sa malayong timog, tiyak na sinadya itong dinala dito. Ipinadala niya si Yoko upang mag-imbestiga pa, ngunit sa sandaling binuksan niya ang pinto, nahanap niya si Holdem na dumating upang gumawa ng sorpresang inspeksyon sa nayon. Pumunta ang dalawang beastman sa simbahan at tinalakay ang mga detalye kay Dennis.
Sinabi ni Hold'em na nakarinig siya ng mga alingaw-ngaw tungkol sa isang taong nakahuli sa mga halimaw at ipinagbili ang mga ito, at ang pagkakaroon ng isa sa kagubatan ay nagpapatunay nito. Nagpasya si Dennis na isama si Lilia at imbestigahan ang halimaw, at plano rin ni Yoko na pumunta sa mga kalapit na nayon upang alertuhan sila. Dahil ang parehong may kakayahang mandirigma ay papalabas ng nayon, naisip ni Hold'em na magiging mahina ang seguridad ng nayon, kaya hiniling ni Yoko sa kanya na manatili sa nayon at protektahan ang nayon bilang kapalit nila, at nagatubili siyang tinanggap ang trabaho. Biglang pumasok si Zero sa kwarto at sinabihan si Yoko na sasama siya sa kanya. Sinusubukan niyang kumbensihin siya na umatras na binabanggit ang kanyang naubos na magic, ngunit siya ang kanyang boss sa huli. Di nagtagal, nakarating si Hold'em sa ospital at sinabi sa mga estudyante ang lahat ng naging dahilan ng kanyang pagiging tagapangasiwa sa seguridad ng nayon. Matapos sabihin sa kanila ang lahat, sinabi niya sa kanila na tumakbo pabalik sa kanilang tahanan at naiwan silang mag-isa kasama si Christina. Naghinala si Christina sa tiyempo ni Hold'em na kasabay ng pagkatuklas sa halimaw, ngunit sinabi niya sa kanya na nagkataon lamang ito dahil kung binalak niyang sirain ang nayon, ginawa na niya ito. Pagkatapos ay tinanong siya ni Hold'em kung wala siyang magagawa tungkol sa halimaw, dahil alam niyang umaasa lamang ang kanyang amo sa tulong nito. Naalala ni Christina si Sirena, ang amo ni Hold'em, na kanyang mahal na kaibigan. Nasawi si Sirena sa pagprotekta sa mga tao, at sigurado si Christina na hihilingin niya sa kanya na iligtas ang nayon, na siyang pangarap niyang proyekto. Nagpasya siyang tanggapin ang misyon, ngunit tinanong si Hold'em kung ano ang magiging kabayaran niya. Sumagot siya na magsusumamo siya at magmakaawa kay Albos na hayaan siyang ma-access ang grimoire ni Zero, at malugod na tinanggap ni Christina ang alok. Samantala, sinabi ni Sable sa kanyang mga kaibigan na ngayon ay natutunan niya na dapat siyang magsikap para maging isang wizard, at kaya naman kailangan niyang turuan siya ng mga ito kung paano mag-spells kapalit ng pagpuno ng kanilang mahika. Walang pagtutol si Nakido at Hana, at hiniling pa ni Hana sa kanya na punuin muli ang kanyang magic supply ng isang kiss balang araw, ngunit bilang isang brickhead, hindi niya naiintindihan kung ano ang gusto nito at tinanggihan ang kanyang kahilingan. Sa sandaling iyon, dumating doon si Hold'em, at sinabi ni Hana na aakayin niya siya sa inn kung saan siya makakapagpahinga. Sinubukan na kumilos ni Hold'em ng call, at sinabing hindi siya pupunta sa inn kasama ang babae dahil maaaring dumami ang populasyon ng nayon, at plano ng 3 estudyante na magsampa ng reklamo sa punong guro tungkol sa pag-uugali ng kanyang servant. Biglang dumating doon ang tatay ni Leo, at dinala si Sable para sa isang pribadong pag-uusap. Alam niyang hindi kasalanan ni Sable na nasugatan si Leo, at nailigtas pa niya ang kanyang buhay. Pero sa kabila noon, ayaw na ng tatay na makasama niya ang kanyang anak. Habang naiwan mag-isa si Sable, may umatake sa kanya mula sa likuran. Ito ay ang parehong witch hunter na si Tyson na nakalaban niya sa kagubatan noon. Sinakal niya si Sable at pinatumba. Nakatali ang mukha ni Sable sa isang bag, at itinapon siya sa isang mabilis na karwahe kung saan narinig niya ang boses ng isang babae, na nagtatanong sa kanya kung hanggang kailan niya itatago ang kanyang kapangyarihan. Biglang bumalik sa kanya ang kanyang mga ipinagbabawal na alaala. Nakita ni Sable na itinago siya ng kanyang ina sa isang ligtas na lugar, at binabalaan siya na huwag lumapit sa isang mangkukulam na may mga mata na katulad niya dahil kukunin niya ang lahat sa kanya. Ligtas niyang ikinulong siya, ngunit biglang may sumabog na yumanig sa bahay. Isang witch na gutom sa kapangyarihan ang pumasok sa butas ng dingding, at sinabihan si Sable na lumabas sa pinagtataguan kung ayaw niyang masawi ang kanyang ina. Lumabas si Sable sa lihim na silid, ngunit walang awang pinapaslang ng witch ang kanyang ina sa harap ng kanyang mga mata. Si Sable ay naiwang wasak dito, at kinuha siya ng mangkukulam upang nakawin ang kanyang kapangyarihan. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa katawan nito at hinawakan ang puso nito, hinayaan ang kapangyarihan nito na dumaloy sa kanya. Gayunpaman, bago niya ito mailabas, hinawakan ni Sable ang kanyang kamay at nilagyan siya ng mahika. Ang masamang mangkukulam sa paanuman ay inilabas ang kanyang kamay ngunit huli na ang lahat, at siya ay nakagawa ng isang kakilakilabot na kasawian sa pamamagitan ng pagkatunaw ng buhay. Sumisigaw si Sable habang nakikita niya ang mga alaalang iyon, ngunit pagkatapos ay tinanggal ni Tyson ang nakalagay sa kanyang mukha at sinampal siya para manahimik siya. Si Tyson ay napabuntong hininga, sinabi na siya ay may utos upang dalhin siya buhay sa oras na ito, kaya hindi siya maaaring gumawa ng maraming pinsala sa kanya.
Biglang may narinig silang papalapit sa kanila at nalaman nilang sina Hana at Kido ito, na nakasakay sa cart papunta sa kanila. Sa kabila ng katotohanan na hindi nila makontrol ang mga kabayo, tumalon sila mula sa kariton bago ito bumagsak at huminto sa harap mismo ng dumukot kay Sable. Natakot sila nang makita si Tyson dito, ngunit napagtanto ni Kido na kailangan nilang labanan siya para iligtas si Sable. Pinutol niya ang kanyang buntot at ibinibigay ito kay Hana, na ginagamit ito bilang isang spell offering at pinakawalan ang malakas na asul na apoy kay Tyson. Ginagawa niya ito ng walang inkantasyon, at wala siyang sapat na oras para harangan ang kanyang pag-atake. Hindi lang iyon, bumuti ang kontrol ni Hana, at sinunog niya ang mga lubad na nagbubuklag kay Sable nang hindi siya sinasaktan. Naghahanda si Tyson na labanan sila, ngunit pagkatapos ay biglang hinawakan ni Sable ang kanyang braso, sinabi sa kanya na huwag kumilos or masasawi siya kaagad. Sa kabilang banda, sa kagubatan, nililinis ni Christina ang demonyong halimaw. Ginagamit niya ang kanyang staff, at agad itong kumalat sa lahat ng direksyon. Kinukuha niya ang lahat ng mga fragment ng halimaw bago nilamon ang mga ito. Si Christina ay nasisiyahan na ang trabaho ay tapos na, ngunit pagkatapos ay nakatagpo siya ng isang lalaki na namamaga ang buong katawan dahil siya ay natusok ng mga ligaw na bubuyog. Dinala niya siya pabalik sa nayon, kung saan natagpuan niya si Holdem na nakahiga at walang malay. Ginaisang siya nito at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Bigla niyang naalala na may dumating na lalaki para ipaalam sa kanya na dinukot si Sable. Gusto agad siyang tulungan ni Hana at Kido, at nang subukan niyang pigilan ang mga ito ay bigla siyang nakatulog na parang may nagcast ng spell sa kanya. Nataranta si Holdem na maaaring nasa panganib ang mga mag-aaral sa ganitong bilis, ngunit sinabihan siya ni Christina na ihinto ang labis na reaksyon. Alam ni Christina na siya ang nasa likod ng pagdukot dahil ito ay dapat na plano ng punong guro na lumikha ng isang insidente sa nayon at tingnan kung ang mga estudyante ay maaaring harapin ito or hindi. Sumang-ayon si Holdem sa kanya, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya na ang problema ay kinentrote niya ang mabangis na witch hunter para sa trabaho. Bumalik sa kagubatan, na-headbutt ni Tyson si Sable at napaupo sa lupa, natatawa sa kanyang confident na mga sinabi kanina. Dinurog niya ang mga kamay ni Sable gamit ang kanyang martilyo at pagkatapos ay pinatumba rin ang kanyang mga kaibigan, na sinasabi na sila ay masyadong walang muwang upang magbanta na tatapusin ang isang tao. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sable at naisip na dahil ang antas ng pinsala na ito ay maaaring maayos sa magic, ang kanyang amo ay magiging maayos dito. Pagkatapos, out of nowhere, ang kamay niyang may hawak ng martilyo ay malinis na naputol, at si Tyson ay tinalian ng matalim na mga string sa lahat ng panig. Napagtanto niyang gawain iyon ng pari na nakapiring, ngunit sigurado siyang nakita siyang umalis ng nayon kanina. Dumating si Dennis mula sa pagtatago, at sinabing bumalik siya dahil inalerto siya ng mga daga ni Lilia na may peste na pumasok sa nayon. Pinutol niya ang lahat ng mga lantern sa malapit, at pagkatapos ay habang ang buwan ay natatakpan ng mga ulap, sapat na ang dilim para tanggalin niya ang kanyang eye patch na nagtatago sa kanyang napakasensitibong mga mata. Si Dennis ay may mga mata ng isang wizard, at pinutol niya ang magkabilang binti ni Tyson na sinasabi na ito ay dapat na maayos dahil maaari siyang ayusin sa pamamagitan ng mahika. Si Tyson ay sumuko, at hindi nagtagal ay dumating doon sina Zero at Yoko dahil pakiramdam nila ay gagawing mincemeat ni Dennis ang umaatake sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, dumating doon sina Christina at Holdem. Nagulat si Holdem na tinalo ni Tyson ang tatlong estudyanteng mag-isa. Pagkatapos tinanong siya ni Zero kung ano ang relasyon niya sa kriminal. Nabalisa si Holdem dito at nagtago sa likod ni Christina, habang sinasabi sa kanya ni Zero na ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kanyang sagot. Ang lahat ay pumupunta sa piitan sa ilalim ng simbahan, at sinabi ni Holdem na si Tyson ay binigyan ng gawain na ibalik ang isang estudyante na buhay mula sa nayon kung nais niyang makalaya mula sa kanyang kriminal na record. Napagtanto ni Christina na sa pagkakataong ito ay hinuhusgahan ang kakayahan ng nayon na protektahan ang mga estudyante. Habang sinisisi ng lahat si Holdem para sa kanyang kawalan ng kakayahan, naisip ni Zero na ang pagsubok na ito ay naglantad sa mahinang depensa ng nayon. Iniisip ni Yoko at Dennis na ang sitwasyong ito ay nagpakita lamang dahil kailangan nilang harapin ang isang halimaw, at ang kanilang nayon ay walang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Naniniwala sila na kaya nilang protektahan ang kanilang nayon, ngunit kapag sinubukan nilang masakop ang ibang mga nayon, ito ay nagiging problema.
Alam ni Zero na hindi nila maaaring iwanan ang ibang mga nayon kung hindi bababa ang reputasyon ng kanilang witch village. Sa gitna ng kalituhan, binigyan siya ni Hold'em ng ideya at sinabihan si Zero na gamitin si Tyson kung gusto niya ng dagdag na lakas sa pakikipaglaban. Sinabi ni Tyson na hindi ito bahagi ng deal, ngunit sinabi sa kanya ni Hold'em na nabigo na siya sa deal at kung gusto niyang mabuhay, dapat niyang gawin ang sinasabi niya. Tinanggap ni Zero ang mungkahing ito, ngunit sa susunod na araw nang sabihin niya sa mga estudyante ang tungkol dito, buong lakas itong tinutulan ni Hana. Naniniwala siya na maaaring ipagkanulo sila ni Tyson anumang oras at dapat itong tapusin. Sinabi sa kanya ni Zero na ayos lang kung gusto niyang maghiganti, ngunit magpapatuloy lamang siya ng isang cycle ng puot sa pagitan ng mga mangkukulam at ordinaryong tao. Ipinaliwanag niya na si Tyson ay nakagawa ng maraming kasalanan, ngunit binibigyan siya ng pagkakataon na magbayad sala para sa kanila sa pamamagitan ng pagprotekta sa nayon. Sinabi ni Hana na maraming inosenteng tao ang pinaslang ni Tyson, ngunit sinabi sa kanya ni Kido na noong nagtrabaho siya sa simbahan, pinaslang din niya ang sinumang inutusan siya, kahit sino sila. Sumama si Christina, sinabi na ang kanyang staff ay tumapos din ng buhay ng maraming mga mangkukulam, at ang ibig sabihin ay dapat din siyang tapusin. Umiiyak si Hana na hindi ganoon iyon, at pagkatapos ma-pressure mula sa lahat ng panig, nagpasya siyang kanselahin ang kanyang apela para sa pagpaslang kay Tyson. Sa halip, gusto niyang mamuhay siya sa ilalim ng patuloy na pangangasiwa ni Yoko, at nagpas siyang bantayan siya kapag nagtatrabaho sila sa labas. Kinabukasan, umalis si Hold'em sa nayon at inalok si Christina na sumama sa kanya sa Forbidden Library sa Hilaga. Tinanggihan niya ang kanyang alok, sinabi na sa ngayon, mas interesado siyang masaksihan ang paglaki ng kanyang mga estudyante kaysa sa grimoire ni Zero. Umuwi siya pagkatapos at narinig si Sable na nagsasabi kay Hana na bumalik ang kanyang mga alaala. Ipinaliwanag ni Sable na ang mga ito ay kakilekilabot na mga alaala, at hindi niya pakiramdam na natural niyang naaalala ang mga ito. Sinabi ni Sable na pakiramdam niya ay hindi parent siya normal na tao kahit na may mga alaala, dahil hindi niya naiintindihan ang emosyon ng tao. Ibinunyag niya na sinabi sa kanya ni Christina ang tungkol sa pag-ibig sa kanya ni Hana, at ang babae ay namula sa kahihiyan. Si Sable, gayunpaman, ay hindi maintindihan kung ano ang pakiramdam ng mahalin ng isang tao, at gusto niyang malaman iyon. Sinabi ni Hana na parang espesyal ang taong mahal mo, at sinabi sa kanya ni Sable na espesyal din siya sa kanya. Sumagot si Hana na hindi ito nangangahulugan na mahal siya nito, at nagpasya na bigyan siya ng higit pang mga tagapagpahiwatig. Habang iniisip ito ni Sable, naalala niya ang mga sandali nila ni Christina at sinabing baka mas gusto niya ito. Nalungkot si Hana, ngunit sinabi pa rin niya kay Sable na umasa sa kanya kung kailangan niya ng payo sa pag-ibig. Pagkatapos nito, hiniling ni Hana sa kanya na punan muli ang kanyang mahika, ngunit habang gagawin ito ni Sable, ang alaala ng mangkukulam na natutunaw mula sa labis na dosis ng mahika ay nagpa-pop up sa kanyang isip. Pumikit siya at sinabihan si Hana na hindi siya maaaring magbigay sa kanya ng anumang mahika, at pagkatapos ay tumakbo palayo upang makita si Zero. Siya ay balisa habang papasok siya sa kanyang bahay, ngunit mabilis na huminahon habang siya ay nakaupo para sa tsaa. Sinabi sa kanya ni Sable na bumalik ang kanyang mga alaala ng walang dahilan, ngunit naniniwala si Zero na iyon ay dahil nasa panganib ang kanyang buhay. Siya ay hinalinhan na hindi siya natitinag ng malupit na alaala, at sinabi na ito ay dahil hindi na siya isang walang laman na shell. Comfort niya si Sable na sinasabi sa kanya na dapat niyang harapin ang masasakit na alaala na iyon at manalo laban sa mga ito, kung gusto niyang lumakas ng sapat upang protektahan ang lahat. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Sable na sinabihan siya ng kanyang ina na layuan ang isang mangkukulam na may parehong mga mata sa kanya. Nakangiti si Zero, at kumikinang ang kanyang mga mata habang inilalantad niya ang mga sikreto sa likod ng magkamukha nilang mga mata. Sinabi niya kay Sable na ang kanyang ama, si Wizard 13, ay kanyang kapatid, at pareho nilang minana ang mga mata na ito sa kanilang ama. Nagulat si Sable nang marinig ito, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa taginting ng kanyang tiyahin. Sinabi sa kanya ni Zero na si Wizard 13 lamang ang kanyang pamilya, at gagawin niya ang lahat para sa kanya, at ang kapanganakan ni Sable ay nauugnay din doon. Ibinunyag ni Zero na mabilis na nauubos ang kanyang mahika, kaya nahanap ni Wizard 13 ang ina ni Sable at nagkaroon ng anak sa kanya, dahil ang kanilang pinagsamang mga djinn ay magsisilang ng isang wizard na may walang limitasyong mahika.
Plano niyang ialay ang kapangyarihang iyon kay Zero, ngunit nahuli ito ng ina ni Sable at tumakas kasama ang kanyang anak. Sinabi ni Zero na ang sakit na naranasan niya ay dahil sa kanya, ngunit sinabi ni Sable na hindi niya ito kasalanan. Pinaniwalaan pa niya siya bilang dahilan ng kanyang kapanganakan, at tumawa si Zero, sinabing namana niya ang pinakamahusay na mga katangian mula kay 13. Sinabi ni Sable na gusto niyang matuto ng higit pa tungkol sa kanyang ama, at sinabi ni Zero na siya ay lubusang makatuwiran, na kung saan ito ang naging dahilan upang simulan niya ang digmaan para sa isang mundong pinamumunuan ng mga mangkukulam. Matapos malaman iyon, sinabi ni Sable kay Zero na ngayong umaga ay nag-atubili siyang bigyan ng magic si Hana dahil natatakot siyang masawi ito. Sinabi niya na gusto niyang manatiling supplier ng magic niya, at kaya siya pumunta para humingi ng tulong kay Zero dahil kahit bigyan siya ng extra magic, hindi siya masasawi. Ngumiti si Zero at iniunat ang dalawang kamay kay Sable na sinasabi sa kanya na magsasanay sila ng circulate ang magic para mapabuti ang kanyang kontrol. Hinawakan niya ang kanyang kamay, at sinimulan nilang i-circulate ang kanilang magic kapag may narinig silang sumisigaw, ngunit hindi pinabayaan ni Zero si Sable na nagsasabi na dapat niyang makabisado ang kanyang kontrol sa magic bago subukang tulungan ang sinuman. Samantala, pumunta si Christina sa lawa at nagpas siyang kalimutan na narinig niyang sinabi ni Sable na gusto niya siya. Gayunpaman, nagpakita si Hana sa kanyang likuran, at sinabing gusto siya ni Sable. Natarante siya nang marinig iyon at bumagsak sa lawa, bago sabihin kay Hana na hindi siya dapat magsabi tungkol sa nararamdaman ng iba. Tinanong siya ni Hana kung iiwan na ba niya sila ngayon, dahil nabalitaan niyang tumatakas ang mga mangkukulam kapag 9 love sa kanila ang mga estudyante nila. Pagtibay ito ni Christina, ngunit habang niyayakap siya ni Hana at nakikiusap na huwag umalis, nangako siyang hindi pupunta kahit saan hanggang sa matapos ang espesyal na pagsasanay. Biglang narinig nilang sumisigaw si Kido na nagmumula sa ospital. Mabilis silang nakarating sa ospital at nalaman nilang nagkaroon ng away doon. Si Kido ay nasugatan, habang si Tyson ay ibinagsak ang batang sinagip ni Christina sa kagubatan kagabi. Sinabi sa kanya ni Hana na palayain ang bata, at sumunod siya, ngunit agad na kumuha ng tipak ng salamin ng bata at sumugod kay Christina, na gumagamit lang ng mahika para patumbahin siya. Nang maglaon, pinigilan ang bata, at sinabi ni Kido na malamang na ipinadala siya ng simbahan upang gumawa ng gulo dito. Biglang dumating ang isang babae at pinakiusapan si Kido na huwag magsalita na parang ang buong simbahan ay masama. Kinilala ni Christina ang babaeng may pulang buhok bilang si Helena, ang guro sa nayon, na pumunta rito upang magdala ng tanghalian para sa mga pasyente. Ibinigay niya kay Tyson ang kanyang tanghalian at binigay pa ang isa sa walang malay na batang lalaki. Inaalagaan ni Helena ang batang lalaki, na ipinadala dito ng walang pusong mga extremist ngunit naniniwala si Christina na decoy lamang siya upang makita kung ano ang magiging reaksyon nila sa puot. Habang pinag-uusapan ni Kido, Christina, at Hana kung paano haharapin ang bata, nilapitan ni Helena si Tyson at sinubukang turuan siya ng ilang table manners. Wala siyang pakialam doon dahil ang manners lang na kailangan niya ay kung paano tapusin ang mga target niya. Sinabihan siya ni Helena na tigilan na ang pagiging gangster dito dahil walang matatakot sa kanya sa baryo. Sinubukan niyang subukan ito sa kanya sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya, ngunit mabilis na itinutok ni Christina ang kanyang sandata sa kanya, at siya ay umatras. Sa kabila ng sinabi ni Helena na hindi ito seryoso, nagboluntaryo siyang ipakita si Tyson sa paligid ng nayon, at pagkaalis nila, dumating doon si Yoko. Siya ay nagpasya na kanselahin ang kanyang mga plano upang pahirapan ang umaatake matapos makita na siya ay isang simpleng lalaki, at kumontra si Kido sa kanya, sinabi na hindi niya dapat pahirapan ang mga kriminal kahit na sila ay nasa hustong gulang. Si Yoko ay walang nakikitang punto sa pagtatalo at sinabi na iiwan niya ang bata kay Dennis na kukuha ng impormasyon gamit ang kanyang paraan. Sinabi ni Hana na maaari talagang gumamit ng verbal method ang pari, ngunit pagkatapos ay may dumarating na lumilipad patungo sa kanya, at hineranggan niya ito sa huling sandali. Ibinato ito ni Dennis na hindi natutuwa na muli itong pinagsasabihan ng masama sa likod niya. Napansin niyang matagal nang gising ang bata at narinig niya ang lahat ng pinag-usapan nila. Binuksan ng bata ang kanyang mga mata at sinuntok siya, ngunit hinawakan lang ni Dennis ang kanyang leeg at ibinagsak siya sa kama. Inikat niya ito at pagkatapos ay umupo sa kanya, sinasabing kilalanin niya ang kanyang posisyon.
Pagkatapos ay hiniling niya kay Christina na gawing mas madilim ang silid, at ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang staff upang gawin itong madilim bilang gabi. Tinanggal ni Dennis ang kanyang takip sa mata at tumingin ng diretso sa bata, sinabi sa kanya na magtatanong siya ngayon, at kung magsisinungaling siya, malalaman niya. Tinanong niya ang bata kung siya ay nag-iisa at kung may darating upang iligtas siya. Sa pamamagitan lamang ng paghuhusga sa maliliit na galaw ng kanyang mga muscles sa mukha, malalaman na ni Dennis kung kailan siya nagsisinungaling at kung kailan siya hindi. Pagkatapos, sinabi niya kina Christina at Yoko na hindi sila nakakuha ng maraming impormasyon mula sa bata. Gayunpaman, naniniwala si Christina na kung ang isang halimaw ay ipinadala kasama ang batang lalaki, nangangahulugan ito na isang taong makapangyarihan sa loob ng simbahan ang kasangkot. Dahil ang utak ay dapat gumamit ng mas mahusay na pawns kaysa sa batang ipinadala niya, nangangahulugan ito na mayroong isang malilim na nangyayari sa lihim na dapat nilang matuklasan para sa kaligtasan ng nayon. Nakikinig si Hana sa kanilang pag-uusap, at hindi siya masaya na ang mga nasa hustong gulang ay nagdedesisyon ng lahat sa kanilang sarili. Nilaibat niya ang nayon ng walang patutunguhan at nagpas siyang huminto sa paaralan, kung saan nakita niya ang nakakagulat na tanawin na tinuturuan ni Tyson ang mga bata na maghabi ng mga basket. Tinanong niya si Helena kung ano ang nangyayari, at sinagot niya na si Tyson ay gumagawa ng mga bitag upang manghuli ng isda. Sinasabi niya na isa lamang itong malaking tao na sinusubukang takutin siya sa bawat sandali. Habang nakikita ni Hana si Tyson na nakikipaglaro sa mga bata, lumalabas sa kanyang isipan ang mga alaala ng pagpaslang niya sa kanyang kaibigan, at nalilito at nasaktan siya. Ayaw niyang iwan ang isang asasin na tulad niya na mag-isa sa mga estudyante, kaya nagpa siya siyang bantayan siya. Gayunpaman, ang mga estudyante ay hindi natatakot sa kanya at taos-pusong nararamdaman na tinuturuan niya sila na huwag matakot sa anumang bagay nang walang tamang dahilan. Sa kabilang banda, nakatanggap si Kido ng mensahe mula sa daga ni Lilia na ipinagpaliban ang paglipat ng batang lalaki sa hilaga. Tinutuya niya iyon at nagpa siya na dalhin siya sa kung saan. Sa daan, nagreklamo ang batang lalaki na ito na ang pagkakataon niyang masawi na parang bayani, at mapunta sa kasaysayan dahil naniniwala siya na ang mga mangkukulam at beast folk ay masasamang halimaw na kailangang linisin. Naiinis si Kido sa kanya, ngunit dinadala pa rin niya ito sa simbahan kung saan sila kumakain ng mga pagkaing gawa ni Lilia. Namangha ang batang lalaki sa lasa, ngunit nang tanggalin ni Kido ang talukbong ni Lilia at ipinakita na siya ay isang mouse girl, nabigla siya. Humingi ng paumanhin si Lilia sa panloloko sa kanya at nahihiya siya sa hindi magandang reaksyon sa kanya. Pagkatapos ay dinala siya ni Kido sa isang magandang silid upang magpahinga, at napagtanto ng batang lalaki na ang simbahan ay nagsinungaling sa kanya tungkol sa pagiging masama ng mga beastmen. Kinagabihan, ipinakita ni Sable ang resulta ng kanyang pagsasanay kay Zero. Mahusay na niyang magagamit ang light spell at hatiin pa ang liwanag sa iba't ibang hugis ng sabay. Ang kanyang mga kaibigan ay humanga, at subukang baguhin ang liwanag sa iba't ibang mga hugis sa kanilang sarili. Pagkatapos ay hiniling ni Sable kay Christina na ipahiram sa kanya ang Staff of Luden dahil gusto niyang magsagawa ng isang eksperimento. Siya ay nalulugod na ipahiram ito sa kanya, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Sable na gusto niya siya at gusto niyang pakasalan siya, na nagpabalisa sa 300 taong gulang at sa makatuwid ay nagpabagsak sa kanya. Sinabi sa kanya ni Hana na siya ay masyadong nagmamadali at hiniling niya kay Christina na kalimutan ito, ngunit nagalit lang siya dito. Kinaumagahan, ang batang lalaki na nagngangalang Kenneth ay nakakita ng isang panaginip tungkol sa kung paano siya na brainwash ng simbahan upang maging isang sandata laban sa mga mangkukulam. Nagising siya mula sa kakilakilabot na panaginip na iyon nang dumating si Hana doon upang imbitahan siyang pumunta sa pangingisda kasama ang mga bata sa nayon. Habang papunta sila sa ilog, tinanong ni Kenneth si Hana kung paano niya napagkakatiwalaan ang isang tulad ni Tyson, at sinabi niya sa kanya na ang pagtitiwala ay isang bagay na kailangang ma-earn at wala pa siyang tiwala kay Tyson. Gayunpaman, handa siyang bigyan ng pagkakataon si Kenneth at hilingin sa kanya na huwag saktan ang sinuman ng walang kapangyarihang lumaban. Biglang tumunog ang tiyan niya pero habang tinatawanan lang ito ng iba ay parang may tinadago sa kanila si Kenneth. Sa kabilang banda, Jane-isang ni Sable si Christina, na medyo naalarma nang makita siya sa kanyang silid. Gayunpaman, ang gusto lang ni Sable ay isagawa ang eksperimento na napag-usapan sa kanya kahapon. Nakagawa siya ng magic potion gamit ang kaalaman sa librong isinulat ni 13.
Hindi maintindihan ni Christina ang kahit isang letter sa libro, at laking gulat niya nang malaman na naiintindihan ito ni Sable ng buo. Gayunpaman, habang sinasabi niya sa kanya na ang kanyang ama ang sumulat ng libro, naiintindihan niya ang lahat. Nagulat siya na alam ni Sable ang tungkol kay 13 bilang kanyang ama, at walang malasakit sa katotohanan na ang kanyang ama ang pinakamalaking kontrabida ng siglo. Sinabi ni Sable na ang mahalagang bagay ay nakahanap siya ng paraan para maglagay ng mahika sa mga potion sa libro, at ang potion na ginawa niya ay para lagyang muli ang magic ng isang wizard. Nilagyan niya ng patak ang kaibuturan ng staff at agad itong kumikinang sa mahika. Kinuha ng staff ang test tube sa kamay ni Sable, at iniinom ang lahat ng potion bago sumayaw para ipakita na masaya ito. Hinawakan ni Christina ang staff at nalaman na nakakuha ito ng magic na katumbas ng 2 mangkukulam, at nagulat si Sable dahil pinigilan niya ang kanyang kapangyarihan habang ginagawa ito. Nagpa siya si Sable na umalis upang gumawa ng mas maraming potion, ngunit bago pumunta, sinubukan niyang pakiligin si Christina. Naguguluhan si Christina sa mga pagtatangka nito, at sinabihan siyang mawala habang pupuntahan niya si Kenneth. Samantala, kasama ni Kenneth si Hannah at iba pang nanonood sa mga bata na naglalaro sa ilog. Iniisip ni Tyson ang tungkol sa kanyang pagkabata kasama ang kanyang mapang-abusong ama, at kung paano siya natutong gumawa ng mga bitag upang mabuhay. Bilang isang mangangaso, kinontrata siya ng isang maharlika na gumawa ng mga bitag upang pahirapan at tugisin ang kanyang mga tumatakas na alipin, ngunit pagkatapos ay pinaslang ni Dennis at ng kanyang mga tauhan ang maharlika at ginawa siyang sumapi sa Dia Ignis. Ibinalik siya sa realidad nang dumating doon si Helena, at pinag-uusapan nila ang mga dahilan kung bakit siya pumunta sa isang witch village kahit na ang kanyang bayan ay nawasak ng Witch of the North. Pumunta si Helena upang makipaglaro sa kanyang mga estudyante sa ilog, at habang tinanong ni Hannah ang witch hunter kung nahuhulog siya sa guro, nakita nila si Kenneth na naglalakad sa ilog na parang zombie. Naramdaman ni Tyson ang panganib at sinabihan ang lahat na lumayo kay Kenneth na biglang sumabog ang tiyan at nagpakita ang isang parang halimaw na pangamula sa loob nito. Agad na tumalon si Tyson sa pagitan ng halimaw at Helena at sinipa si Kenneth. Sinubukan niyang patumbahin siya gamit ang isang suntok, ngunit pagkatapos ay umusbong si Kenneth ng mga brasong may talim mula sa kanyang likod at pinutol ang kanyang kamay. Hinawakan ni Tyson si Helena at tumalon palabas ng ilog bago pa sila muling atakihin ng halimaw. Gumagamit si Hannah ng sleeping magic para pigilan ang halimaw, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanya, at nagsimula siyang tumubo ng mas maraming panga sa kanyang katawan. Napagtanto ni Tyson na si Kenneth ay nagdala ng higit sa isang halimaw sa lugar na ito, at ito ay isang mapanganib na pag-atake. Sinabi niya sa lahat na tumakas upang mapaslang niya ang halimaw, ngunit sinabi sa kanya ni Hannah na wala siya sa estado para makipaglaban. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Helena na dadalhin niya ang mga bata sa kaligtasan at iiwan ang iba sa kanila para makipaglaban. Lumabas si Kenneth sa tubig, at sinabihan ni Hannah si Tyson na i-immobilize siya habang binibigkas niya ang kanyang spell. Hinawakan niya ang mga braso ni Kenneth at sinisikap na panatilihin ang kanyang distansya mula sa kanya, ngunit sa kabila nito, ang halimaw ay patuloy na umaatake sa kanya. Tinapos ni Hannah ang pagbigkas ng kanyang spell at sinabihan si Tyson na umatras. Isinakripisyo niya ang kanyang binti habang lumalayo siya sa halimaw sa oras. Binalot ito ng spell ni Hannah sa isang hollyjing bato, ngunit hindi ito sapat at ang halimaw ay nakalaya mula dito. Napagtanto nila na tiyak na dapat nilang tapusin ito sa pagkakataong ito, at si Tyson ay sumugod patungo sa halimaw, na sinasabi kay Hannah na hampasin siya ng buong lakas. Siya ay nag-aalangan, ngunit pinutol ni Kido ang kanyang buntot at ibinigay ito sa kanya, at sinimulan niyang bigkasin ang spell para sa pag-atake ng asul na apoy. Sa paglipas ng panahon, tinusok ng halimaw ang katawan ni Tyson at sa tingin niya ay ito na ang katapusan niya. Gayunpaman, habang tinatamaan ng pag-atake ni Hannah ang halimaw at nasunog siya, ginamit ni Kido ang kanyang pinakamalakas na healing spell upang ganap na pagalingin ang mga pinsala ni Tyson. Sa kasamaang palad, hindi pa rin tapos ang kanilang mga problema. Daan-daang Venus flytrap-like monsters ang ipinanganak mula sa sunog na bangkay ng malaking monster, at napagtanto ni Tyson na sila ay tiyak na mapapahamak. Wala na siyang lakas na tumakbo dahil sa pagkawala ng dugo, at dumating sina Hannah at Kido para alalayan siya. Biglang napansin ni Tyson ang isang bagay at agad niya silang pinababa sa lupa. Sinabi niya sa kanila na manatiling ganap na tahimik dahil narito ang tulong.
Dumating si Christina sa pinangyarihan at sinabi niya sa staff Luden na oras na ng merienda, at ang core ng staff ay may anyo ng isang higanteng panga na nilamon ng buo ang lahat ng maliliit na halimaw. Hindi nagtagal, nag-organisa sina Sable, Hana, at Kido ng libing para kay Kenneth. Bigla silang nakakita ng dragon na lumilipad sa itaas ng nayon, at agad na sumugod sa nayon upang salubungin ang Dragon Riding Knight. Ipinaalam niya sa kanila na agad silang ipinatawag sa akademya dahil ang baryong ito ay maaaring maging isang larangan ng digmaan anumang araw ngayon. Agad silang tumungo kay Zero para humingi ng paliwanag. Sinabi ni Nakido at Hana na kailangan nila ang lahat ng posibleng tulong kung ang nayon ay magiging isang lugar ng digmaan, ngunit sinabi ni Zero sa kanila na kung hindi nila susundin ang mga tagubilin upang bumalik sa akademya, siya ay mapapatalsik. Ipinahayag ni Sable na gusto niyang mag-drop out sa kasong iyon upang makatulong siya sa digmaan. Alam niya na bilang mga mangkukulam at wizard, hindi sila maaaring pumunta sa Opens iba kahit na sila ay inaatake, kaya ang tanging paraan upang labanan ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga bitag. Sinabi ni Sable na maglalagay siya ng mga bitag na kumukuha ng mga tao nang hindi sila pinapaslang, at mabilis na tatapusin ang digmaan. Tinanong siya ni Zero kung paano niya gagawin iyon at ipinakita niya sa kanya ang magic potion na ginawa niya. Nagulat si Zero nang makita ito at sinabi sa kanya na kung maaari niyang tapusin ng maaga ang digmaan dahil sa potion, hahayaan niya itong makapagtapos kaagad sa halip na paalisin siya. Sabay na pumasok si Christina sa silid, at ipinahayag na ito ay isang magandang pagkakataon upang may sagawa ang pagsusulit sa pagtatapos para sa mga mag-aaral. Sinabi sa kanya ni Zero na ito ay isang bagay tungkol sa akademya at hindi sa kanya, ngunit nagreklamo si Christina na kung ibabalik nila ang mga estudyante, aalis din siya. Gayunpaman, gusto niyang manatili dito at protektahan ang nayon, kaya nagtantrum siya at nakiusap kay Zero na hayaan ang lahat na manatili dito upang lumaban. Pumayag si Zero na kausapin si Albo tungkol dito, at agad na nagsimulang tumawa si Christina sa pag-asam ng nakakaaliw na digmaan. Nagpadala si Zero ng mensahe na may mga bagong detalye kay Albos, at humanga siya sa ideyang manalo sa digmaan ng walang masasawi. Higit pa rito, gusto niyang gamitin ang digmaang ito para ipahiya ang paksayon na anti-witch sa harap ng buong mundo. Ipinadala niya si Hold'em sa commander ng simbahan at mage army upang makakuha ng mga tropa, at ipinaalam din sa kanyang mga kaalyado na suportahan ang nayon sa digmaan. Bumalik sa nayon, sinubukan ni Hana ang magic potion ni Sable, at isang patak lang ay na-recharge ang kanyang magic ng malaking halaga. Tinanong niya siya kung paano niya ito ginawa, at sinabi ni Sable sa kanya at kay Kido na nakita niya ang recipe sa isang libro na isinulat ng kanyang ama. Laking gulat nila nang malaman na isa ring wizard ang tatay ni Sable, ngunit nang sabihin niya sa kanila na siya ang masamang wizard 13, mas natigilan sila. Sa kabilang banda, tinawag ni Helena si Tyson sa kanyang klase dahil gusto siyang pasalamatan ng mga estudyante sa pagprotekta sa kanila kahapon. Naiwan siyang tulala dahil doon, at ipinasok ni Helena ang isang cookie sa kanyang bibig dahil tila nawawala siya sa pag-iisip. Pagkatapos nilang mag-party kasama ang mga bata, naiwang mag-isa ang dalawang matanda. Sinubukan ni Helena na lumapit sa witch hunter dahil alam niyang gusto siya nito, ngunit nagpa siya itong lumayo sa kanya, sa paniniwalang hindi siya karapat-dapat para sa pag-ibig. Pumunta si Tyson sa inn kung saan nadatnan niyang kumakain si Hana ng pagkain niya. Tinutokso siya nito tungkol sa relasyon nila ni Helena bago pumunta sa pangunahing paksa. Ipinaliwanag ni Hana na plano niyang maglatag ng mga bitag at tapusin ang digmaan ng mabilis, at ang kakayahan ni Tyson ang magiging pinakamahalaga sa kanyang plano. Sinasabi ni Hana na personal na hindi niya sinusuportahan ang pagpapalam sa kanya na maging napakahalaga sa kanilang plano, ngunit nakita niya kung paano niya itinaya ang kanyang buhay upang iligtas ang iba ng mas maaga, at handa siyang bigyan siya ng mas maraming pagkakataon. Hinayaan niya ito, ngunit ang kanyang mga salita ay tumama ng husto kay Tyson, at siya ay nabalisa sa pagitan ng pagkakasala para sa kanyang nakaraang mga aksyon at pangamba para sa hinaharap. Kinabukasan, iniwan ni Tyson ang mga taga-nayon sa pag-set up ng mga bitag at pagpapalakas ng kanilang mga depensa, habang si Zero at ang tatlong estudyante ay nag-iisip ng pinakamahusay na paraan upang pigilan ang kanilang mga kaaway. Pinagmamasdan lang sila nina Christina at Yoko mula sa malayo, at sinabi ni Yoko na kung malakas ang kanilang mga kaaway, mawawalan ng silbi ang mga bitag, at kailangan nilang lumaban para pumaslang.
Dumating doon si Dennis at sinabing ang mga puwersa ng kaaway ay binubuo ng humigit kumulang 10,000 katao, ngunit lahat sila ay mahihirap na magsasaka at peasants. Nais ng anti-witch faction na pilitin ang mga mangkukulam na tapusin sila para lumabas sila bilang mga kontrabida. Biglang tumakbo roon si Lilia para tulungan si Yoko sa paghahanda ng pagkain. Sinabi sa kanya ni Dennis na kapag lumikas ang mga taga-nayon sa ligtas na gabi, dapat siyang sumama sa kanila, at tumanggi siya. Sinabi ni Lilia na mananatili siya rito at protektahan si Dennis na nagpahanga kay Christina, at sinimulan niyang yakapin ang batang babaeng daga. Parehong iniisip ni na Christina at Yoko na may ginagawang aksyon si Dennis kay Lilia, ngunit kinokontra niya lang sila dahil sa kalokohang sinasabi nila. Umalis sina Lilia at Yoko papuntang kusina, habang ipinapakita ni Christina kay Dennis ang sample ng halimaw na nasa loob ng tiyan ni Kenneth. Naniniwala siya na ang halimaw ay patuloy na dadami hanggang sa sirain nito ang buong kontinente, ngunit naniniwala si Dennis na ang anti-witch faction ay dapat na nakahanap ng paraan upang sirain ito bago ito pakawalin. Gayunpaman, kahit na ang pinakamataas na opisyal sa simbahan ay hindi alam ito, at napagtanto ni Christina na ang may kaalaman kung paano pigilan ang mga halimaw ay ang tunay na mastermind. Mamaya sa gabing iyon, ang lahat ay nagtitipon upang pag-isipan ang kanilang mga plano dahil marami pa silang kahinaan. Lumapit si Sable kay Zero at sinabihan siyang kunin ang lahat ng magic na kailangan niya sa kanya. Sinabi ni Sable na dahil may pananagutan siya na magdala ng kapayapaan sa pagitan ng mga mangkukulam at karaniwang tao sa timog, dapat niyang gawin ang lahat ng kailangan. Tinanggap ni Zero ang kanyang mga salita at hinawakan ang kanyang kamay, sinabi sa kanya na nasa kanya ang dami ng magic na ibibigay niya. Inactivate ni Sable ang kanyang magic, at si Zero ay natigilan dahil ito ay higit pa sa inaasahan niya. Binitawan niya ang kamay nito bago siya nito ma-overload, at kahit na ma-charge siya ng buo, pakiramdam niya ay nauubos lang ang kanyang magic ng kaunting porsyento. Sinabi ni Zero na ipinagmamalaki niya ang kanyang napakalalim na magic power, at ipinagkaloob sa kanya ang titulong Abyss Wizard. Binati siya ng kanyang mga kaibigan para doon, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Zero sa kanila na kung sino man sa kanila ang manggugulo sa digmaang ito, silang tatlo ay mapapatalsik. Samantala, si Christina ay naghahanap ng mga puwersa ng kaaway, at nalaman niyang mas malakas sila kaysa sa orihinal na paglalarawan. Hindi lamang sila may sapat na kagamitan, ngunit mayroon silang kasamang beast folk at kahit isang halimaw na inaalihan ng demonyo. Sa tingin niya, magiging kasiya siya ang laban. Ngayon, sa lalong madaling panahon ang army ay dumating sa kagubatan malapit sa nayon. Bigla silang inatake ng malalaking mabangis na daga sa ilalim ng utos ni Lilia, at nagpasya silang baguhin ang kanilang ruta. Gayunpaman, ang ruta na kanilang tinahak ay puno ng mga bitag, at nang ang isa sa mga bitag ay naisaaktibo, ang matalim na mga string ay pinutol ang mga braso at binti ng lahat ng mga sundalo sa lugar. Nagsimulang sumigaw ang lahat sa sakit nang biglang bumagsak ang berdeng ulan mula sa langit at sabay-sabay na pinagaling ang lahat ng sugatang sundalo. Muling nabuo ang kanilang mga braso at binti bago basahin ang mga mensahe sa mga puno sa malapit na nagtatanong lamang sa mga sundalo kung nagulat sila sa kanilang kalokohan. Sa ibang lokasyon, ang mga kabalyero ay humahakbang sa mga bitag na nag-aapoy sa kanila, ngunit sa kabila ng nasusunog na sensasyon sa loob ng ilang segundo, wala sa kanila ang nasaktan. Gayunpaman, nawala ang kanilang sandata at damit, at napagtanto ng kanilang commander na ang mga mangkukulam ay nagpapakita sa kanila ng awa sa pamamagitan ng paggawa nito. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na umatras, ngunit ang mga mersenaryong beastman na pinamumunuan ng Toro na inaalihan ng demonyo ay patuloy na nagmarcha pasulong. Nakatanggap si Zero ng update sa larangan ng digmaan, at sinabi sa mga estudyante na ang lahat ng tropa ng tao ay umatras mula sa larangan ng digmaan pagkatapos makatagpo ng isang bitag. Ipinagdiriwang ng mga estudyante ang mabuting balita, ngunit sinabi ni Zero sa kanila na ang mga beastman at ang mersenaryong sinapian ng demonyo ay nauuna pa rin. Tinanong ni Sable kung malakas ang mga demonyong sinapian, at ipinaliwanag ni Zero na sila ay mga superior na bersyon ng beast folk na maaaring gumamit ng ilang uri ng magic nang walang katapusan ng walang incantation. Nagdebate sina Dennis at Yoko tungkol sa kung sino ang makakatapos sa inaalihan ng demonyo, nang bigla silang makatanggap ng mensahe na may problema si Lilia at tumakbo para iligtas siya. Si Lilia ay nahuli ng buhay ng Demonic Bull at ng kanyang mga tropa.
Sinabi niya na dadalhin siya sa nayon, at kakainin siya sa harap ng kanyang mga kaibigan upang takutin sila. At habang tinatawanan ito ng isang fox beast, bigla siyang nahiwa ng mga string ni Dennis. Pinalaya ni Lilia ang sarili mula sa lambat, at pagkatapos ay pinapanood ang lahat ng mga mersenaryo ng beast na malinis na hinihiwa ng mga string ng pari. Binuhat siya ng Demonic Bull at nagpas siyang kainin siya kaagad nang atakihin siya ni Dennis gamit ang kanyang kumikinang na scythe at pinutol ang kanyang braso. Nagtago si Lilia sa likod niya, at napansin ng Demonic Bull na ang kanyang putol na braso ay hindi na muling nabubuo sa kabila ng kanyang kapangyarihan. Sinabi sa kanya ni Dennis na siya ay may kapangyarihan ng isang wizard pati na rin ng isang pari, kaya ang sugat ay hindi na muling magbabalik. Sa anumang paraan, inalis lang ng Demonic Bull ang natitirang bahagi ng kanyang braso at hinahayaan itong muling buuin sa isang iglap. Sa sandaling iyon, dumating doon si Yoko, pinuputol ang bawat mersenaryong beastman sa kanyang paraan at nagbuhos ng dugo kung saan-saan. Gayunpaman, ginagamit ng Demonic Bull ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga nasawi na kaibigan at agad silang kinontrol at pinabangon sila. Lahat sila ay naging walang isip na mga zombie, kaya sinabi ni Dennis kay Lilia na magtago habang nakikipaglaban sila. Inilalagay ni Yoko ang sarili na humarap sa Demonic Bull, at iniwan ang lahat ng iba pang mga kaaway kay Dennis, at sinimulan nila ang pag-atake. Samantala, ang iba pang mga beastman ay nakarating na sa nayon, ngunit marami sa kanila ang nahuhulog sa mga bitag at napaslang sa mga nakatagong spike. Pinagtatawanan sila ni Tyson dahil sa pagkahulog sa mga simpleng bitag, at tinawag siya ng mga mersenaryo na traidor dahil sa pag-abandone sa simbahan. Bigla silang tinamaan ng mga magic arrow na pinaputukan ni Hana. Inutusan ng pinuno ng mga mersenaryo ang kanyang mga tauhan na tapusin ang tatlong wizard, ngunit tumalon si Tyson para harapin sila at sinimulang hampasin sila kaliwa, kanan, at gitna. Ang mga mersenaryo ay kumalat upang iwasan siya, ngunit pagkatapos ay dumating si Zero sa pinangyarihan upang gabayan ang kanyang mga estudyante. Kasunod ng kanyang utos, pinaulanan nila ng magic arrow ang mga mersenaryo na sumilong sa anumang bagay na mahahanap nila para protektahan ang kanilang sarili. Nadismaya si Hana na hindi sila nataman, ngunit sinabihan siya ni Zero na ayusin ang kanyang diskarte dahil kaharap niya ang mga bihasang mandirigma. Tatlong mersenaryo ang sumugod sa kanila, at si Tyson ay naghagis ng isang espesyal na magic potion na sumibol ng matitibay na baging upang makuha ang mga ito. Dalawa lang sa kanila ang nahuli, at ang pangatlo ay umabot sa tabi ni Sable at sa kanyang mga kaibigan. Sinubukan niyang atakihin ang mga ito, ngunit hinawakan lamang ni Sable ang kanyang kamay at tinutunaw ito sa pamamagitan ng pag-overload sa kanyang katawan ng mahika. Nagpasya si Hana na siya na ang susunod, at bigla siyang nagpaulan ng apoy mula sa langit at agad na tinamaan ang lahat ng mga mersenaryo. Ipinagmamalaki niya na nakabisado niya ang spell ng apoy upang ipahayag ito ng walang inkantasyon, at nataman ang maraming pantirya ng sabay-sabay, ngunit nangangamba siyang nalampasan niya ito at nakapaslang ng ilang tao. Tumalon si Kido sa larangan ng digmaan at pinagaling ang mga mersenaryo na lubhang nasugatan, na nagpapalito sa mga nakatayo pa rin. Bigla silang nakarinig ng isang malakas na dagandong, at nakita nila si Yoko na itinutulak ang Demonic Bull patungo sa nayon gamit ang kanyang espada na naka-embed sa kanyang katawan. Bumangga sila sa kahoy na bakod, at sinubukan ni Yoko na sakalin ang Demonic Bull, ngunit siya ay gumanti at sinunggaban ang kanyang lalamunan. Pinutol ni Yoko ang kamay ng Demonic Bull at inatake ang kanyang lalamunan, ngunit ito ay walang silbi dahil ang Demonic Bull ay agad na nagre-regenerate mula sa lahat ng mga pinsalang kanyang naranasan. Walang pagpipilian si Yoko kundi humingi ng tulong kay Zero, at sinabihan niya itong lumabas sa hangganan ng nayon sa kanyang utos. Sinabi ni Yoko sa kanya na hindi na niya kailangang pumunta sa ganoong paraan dahil sinuntok niya ang Demonic Bull pabalik, ngunit nagsimula na si Zero sa pagbigkas ng napakalakas na magic spell. Lumilikha ang kanyang kapangyarihan ng berdeng portal sa kalangitan, at sinabihan niya si Yoko na bumalik kaagad. Hinahampas niya sa kalahati ang Demonic Bull bago umatras, at habang nagpapagaling ang Demonic Bull sa sarili, lumabas ang mga zombie mula sa lupa at nagsimulang kumapit sa kanya. Sa oras na siya ay ganap na gumaling, natagpuan niya ang kanyang sarili na napapalibutan ng isang buong hukbo ng mga zombie na nagsimulang kumagat ng mga tipak ng kanyang laman habang umaakyat sila sa kanya. Ang Demonic Bull ay nabawasan sa walang anuman kundi buto sa ilang minuto, at si Sable at ang kanyang mga kaibigan ay nakatitig lamang sa tanawin na nakakatakot.
Kinansela ni Zero ang kanyang spell pagkatapos, at sinabi sa kanyang mga estudyante na ang mga spell na tulad nito ang dahilan kung bakit ang mga makapangyarihang wizard na tumatahak sa landas ng kasamaan ay maaaring maging lubhang mapa Nero. Tapos na ang digmaan, at umatras din ang mga mercenaryong beast. Pinapanood ito ni Albos at ng kanyang mga kaibigan mula sa malayo, at tinawag pa nila ang 7 dakilang obispo mula sa simbahan upang saksihan ito. Sinabi ni Albos sa kanyang kaibigan na nalaman niya ang pagkakakilanlan ng mastermind sa kanila, ngunit kailangan niya ng ilang konkretong patunay bago siya ilantad. Biglang nagpakita ang isang malaking kayog ng mga butiki ng Venus flytrap sa kagubatan, at lahat ay nataranta. Ang lahat ng ito ay nagpo-protekta sa mga dignitaryo, habang ang lahat ng mga wizard ay naglunsad ng asol na spell ng apoy patungo sa maliliit na halimaw. Ang asol na apoy ay ganap na hindi epektibo, at ang mga halimaw ay tumalon mula sa apoy upang salakayin ang lahat sa kanilang paraan. Ang 7 obispo, kasama si Albos at ang kanyang kaibigan, ay nakarating sa kaligtasan ng isang tuktok ng burol. Ang isa sa kanila, si Bishop Ader, ay nagsasabi sa lahat na manatiling malapit sa kanya dahil sa paraang iyon ay mailigtas niya sila mula sa mga halimaw. Inaangkin niya na mayroon siyang proteksyon laban sa mga halimaw, ngunit hindi niya ito pinakawalan ng mas maaga dahil naniniwala siya na magagawa ng mga mangkukulam na pigilan ang mga halimaw. Tinutuya niya si Albos na siya at ang mangkukulam ng nayon ay nabigo, kaya hindi na sila kailangan. Gayunpaman, hinarap siya ni Albos at ibinunyag na ang proteksyon laban sa mga demonyong halimaw ay makukuha lamang kung alam ng isang tao ang tunay na pangalan ng demonyong lumikha ng mga halimaw na iyon. Tinanong niya si Bishop Ader kung paano niya nalaman ang pangalan ng demonyo, at nagalit siya, na humantong sa kawalan ng tiwala sa kanya ng lahat ng obispo. Biglang sumugod sa kanya ang mga halimaw na butiki, hindi pinapansin ng iba, at kahit na ipakita niya sa kanila ang protection spell, hindi siya nito iniiwan. Nagtataka ang bishop kung ano ang nangyayari, nang biglang natunaw ang mga halimaw sa isang itim na likido na nakahanap ng daan pabalik sa staff ni Christina. Tinanong niya ang bishop kung natakot ba siya sa kanyang maliit na prank, at napansin niya na ang lahat ng mga taong inatake ngayon ay ganap na maayos dahil ang mga halimaw ay peke. Sinabi ni Christina sa tiwaling obispo na sa kabila ng kanyang masasamang gawa, hindi siya nito tatapusin. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang itlog ng halimaw na butiki mula sa kanyang staff, at sinabihan ang bishop na kainin ito tulad ng pagpapakain nito kay Kenneth. Nakiusap siya sa kanya na iligtas siya, ngunit sa sandaling ibuka niya ang kanyang bibig, itinulak ni Christina ang itlog sa loob at pinalunok siya bago ipahayag na pinatawad siya nito. Ngayon, sa lalong madaling panahon pagkatapos nito, ang mga alingaw-ngaw tungkol sa digmaan ay kumalat sa buong timog. Pinagtatawanan ng mga tao ang anti-witch faction na hindi kayang supilan ang isang baryo sa kabila ng hukbong 10,000 katao. Sinusumpa rin nila ang bishop sa pagdadala ng mga halimaw sa timog at inilalagay sa panganib ang lahat. Ipinatawag ni Albos ang kanyang 3 estudyante pabalik sa akademya, at iniharap sa kanila ang kanilang mga diploma para sa kanilang mahusay na pagganap sa digmaan. Masyado silang natulala sa biglaang balita at iniisip na isa na naman itong pagsubok ng punong guro, at natarante si Albos na wala ng tiwala sa kanya ang kanyang mga estudyante. Tinanong siya ni Hannah kung tutulungan niya silang makakuha ng mga trabaho ngayon, at sinabi ni Albos na mayroon siyang perpektong trabaho na nakahanay para sa kanila. Ang kanilang bagong trabaho ay nagsasangkot ng paglalakbay sa Forbidden Library sa North, at pagkolekta ng impormasyon tungkol sa Demonic Monster. Pagkatapos nito, bumalik ang trio sa nayon upang kunin ang kanilang mga gamit, at sinabi ni Zero kay Sable na kunin ang aklat na isinulat ni 13 at hilingin sa kanya ang pinakamahusay na kapalaran para sa kanyang hinaharap. Nagpaalam sila sa iba pa nilang mga kaibigan pagkatapos noon, at saka sumakay para sa kanilang adventurous na paglalakbay sa isang bagon na dala ng puting dragon.